Ang batang ito ay may isang kakayahan na tinatawag na revive, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong mabuhay muli pagkatapos mamatay. Para sa lahat ng nasa paligid niya, para bang isa itong malupit na biro. At sa isang raid sa piitan, nang sumali si Chrome sa isang grupo ng mga adventurer, itinuring lang siyang parang asong tagabitbit ng mga gamit. Walang awang hinamak siya ng grupo, tinawag siyang walang silbi, at kinwestiyon kung bakit pa siya nag-abala. Naputol ang panlalait ng grupo nang tambangan sila ng mga halimaw. Sa gitna ng gulo, itinulak ng leader ng grupo si Chrome sa hukay ng mga bugbear, ginawa siyang pain para makatakas. Nang maiwang mag-isa, desperadong lumaban si Chrome, ngunit sa totoo lang, wala siyang laban. Pira-piraso siyang pinunit ng mga bugbear. Ang tagpong ito ay siguradong magpapapula kahit kay Hannibal the Cannibal. Ngunit matapos siyang mamatay, gumana ang kakayahan ni Chrome. Imulat niya ang kanyang mga mata, nalilito ngunit buhay. Napalitan ng takot ang kanyang ginhawa nang makita niya ang kanyang refleksyon. Bumalik ang buhay niya pero hindi na bilang isang tao. Ang katawan niya ngayon ay isang kalansay na lang. Hindi na siya si Chrome na adventurer, kundi si Chrome the White, isang hamak na undead. Unti-unti siyang nilamon ng kawalan ng pag-asa habang tinitingnan ang mahina niyang anyo. Saglit niyang naisip na sumuko na lang, pero naalala niya ang kanyang nakababatang kapatid. Sa kabila ng pag-iwan nito sa kanya, mahal na mahal pa rin niya ito. Naalala niya ang sinumpaan niyang protektahan ito anuman ang mangyari. Ang pangakong iyon ang muling nagliyab sa kanyang determinasyon. Kung ang mga halimaw ay kayang mag-evolve sa pag-level up, kaya rin niya. Nagpasya si Chrome na magpalakas, bawiin ang kanyang pagkatao, at higitan ang dating sarili. Tinuon niya ang kanyang isip na abutin ang imposible, ang maging isang rank adventurer. Gamit ang katalinuhan ng tao, gumawa si Chrome ng matatalinong taktika para maisahan ang mga kalaban. Nakamit niya ang unang tagumpay nang matalo niya ang isang mas mataas na level na goblin sa pagpapanggap na patay, at nakakuha ng sapat na karanasan para tumalon mula level 1 hanggang level 3. Maliit na tagumpay ito, ngunit simula ito ng isang pambihirang pangyayari. Ang determinasyon at diskarte ni Chrome ang nagpaangat sa kanya. Kahit nagsimula siyang mahinang kalansay, handa siyang hamunin ang kapalaran, bumangon mula sa abo, at gumawa ng sariling landas patungo sa kadakilaan. Walang kaalam-alam ang mundo sa paparating, pero isang bagay ang tiyak. Kakapagsimula pa lang ng paglalakbay ni Chrome. Matapos talunin ang mahihinang kalaban sa piitan, natira kay Chrome ang mga kalabang mas malalakas pa sa kanya. Sa kabila ng malagim na sitwasyon, nanatili siyang determinado. Bilang kalansay, hindi na niya kailangang kumain o matulog, kaya may bentahe siya sa tibay. Sobrang tagal na niya sa piitan, kaya nawalan na siya ng pakialam sa oras. Minsan, naiisip niya kung alam kaya ng kapatid niya ang sinapit niya, pero pilit niyang winawaglit ito, at muling nagpopokus sa pagkuha ng ngesi at pagpapalakas. Ang susunod niyang target ay isang level 7 na Red Eye Wolf. Kahit dehado siya, nakadama si Chrome ng kaunting kumpiyansa sa sarili at nagpa siyang umasa sa dati niyang taktika, ang magpanggap na patay. Isang simpleng plano, medyo nakakadismaya, pero epektibo. Matapos matyaga ng asong gubat, naghanda siya ng bitag gamit ang kanyang bag bilang pain. Ipinwesto niya ang bitag malapit sa bangin, umaasang magagamit ang lupain sa kanyang pabor. Nang lapitan ng asong gubat ang pain, kumilos agad si Chrome. Mabilis siyang umatake, tinulak ang asong gubat papunta sa bangin. Sa isang huling tulak at saksak, pinahulog niya ang halimaw. Kahit nanlaban ng asong gubat, namatay din ito sa mga natamong sugat. Gravity siguro ang nagligtas sa kanya ngayon, pero hanggang kailan tatagal ang swerte niya? Kasunod ng madugong laban na ito, nakakuha si Chrome ng 2 level, dahilan para maging level 5 na siya. Ang tagumpay na ito ay nagbukas ng pagkakataon para siya ay mag-evolve. Matapos ang pagdadalawang isip, tinanggap niya ang pagbabagong anyo. Gayunpaman, sa halip na mabalik ang kanyang pagkatao, nag-evolve siya bilang isang ghoul na malayong malayo sa anyong tao na kanyang inaasam. Kahit nadismaya noong una, na-realize agad ni Chrome ang mga bentahe ng bago niyang anyo. Bilang ghoul, nagkaroon siya ng malakas na kakayahang maghilom at matatalim at nakamamatay na mga kuko. Kahit hindi ito ang inaasahan niyang ebolusyon, nakaramdam siya ng matinding saya dahil nagkaroon muli siya ng balat at dugo. Nang suriin ang bago niyang stats, natuklasan niya na 20 ang susunod na level cap para mag-evolve. Ang posibilidad na mas maging mukhang tao ay muling nagpaliyab ng kanyang determinasyon. Dala ang bagong pag-asa, nilayo ni Chrome na makatakas sa piitan at ipagpatuloy ang paglalakbay para mabawi ang kanyang pagkatao. Maikli lang ang saya ng ebolusyon ni Chrome dahil isa na namang halimaw ang sumulpot, isang higanting daga na level 5, kapareho ng level ni Chrome. Naging matindi ang labanan kung saan napatunayan na isang nakakatakot na kalaban ng daga. Ngunit, sa huli ay nanalo si Chrome na nagpa-level up sa kanya sa level 6. Sa laban ding ito nasubukan ni Chrome ang kanyang kakayahang maghilom sa unang pagkakataon. Isang himala ang resulta nito. Ang malubhang sugat sa kanyang katawan ay tuluyang naghilom na ikinagulat niya sa bago niyang anyo. Ang pagiging ghoul ay walang dudang mas maayos kaysa sa pagiging kalansay, pero may kapalit ito. May sikmura na siya ngayon at kailangang kumain para mabuhay. Dahil walang pagpipilian, nag-aalangang hinarap ni Chrome ang bangkay ng higanteng daga.
Nakakadiri man itong gawin, kailangan niyang mabuhay bago ang Pride, bagay na siguradong sasang-ayunan ni Bear Iriales. Bukod pa rito, sa mga sumunod na araw, walang tigil na pinilit ni Chrome ang sarili, tinatalo ang mas malalakas na kalaban at unti-unting kumukuha ng karanasan. Nagbunga ang kanyang hirap sa isang madugong laban sa isang ORC, kung saan umabot siya sa level 14 na. Ang tagumpay na ito ay nagpalapit sa kanya ng husto sa kanyang susunod na ebolusyon. Matapos ang labanan, bumalik ang mga alaala ng kanyang nakababatang kapatid na si Calmia. Naalala ni Chrome kung gaano niya ito kamahal sa kabila ng masalimuot nilang ugnayan. Lumayo ang loob ni Calmia matapos makuha ang kasanayan niya sa Ice Magic, at ang galing niya ay natabunan ang itinuturing na kahinaan ni Chrome bilang isang adventurer. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang pang-insulto at malamig na pakikitungo ay naging dahilan ng kanilang paglayo sa isa't isa. Pinilit pa niya si Chrome na tuluyan ng ihinto ang pagiging adventurer. Kinalaunan, nagkalayo ang magkapatid at bihira na lamang mag-usap. Ngayon, iniisip ni Chrome kung alam ba ni Calmia ang sinapit niya o kung may pakialam pa ba ito. Masaklap niyang inisip na ang kasalukuyan niyang anyo bilang gaul ay tiyak na hahantong sa kanyang kamatayan kung matutuklasan siya. Parang tinawag ng kanyang isipan, isang grupo ng mga adventurer ang pumasok sa piitan. Laking gulat niya nang makita si Calmia sa kanila. Pinagmasdan sila ni Chrome mula sa dilim habang palihim na nakikinig sa usapan nila. Ang kapatid niya ay masigla at walang inaalala, mukhang hindi apektado sa pagkawala niya. Pero pumalpak ang pagtatago ni Chrome nang aksidente siyang makagawa ng ingay at nakatawag ng pansin sa mga adventurer. Agad na nag-react si Calmia at pinakawalan ang kanyang Ice Magic kung saan nanggaling ang ingay. Binaliwala ng mga adventurer si Chrome bilang isang mahinang halimaw na hindi karapat-dapat pag-aksayahan ng oras. Ngunit hindi katulad nila ang pagiging walang pakialam ni Calmia. Mula sa nanlalamig nitong pagnanasa ay napakalinaw, haharapin ni Chrome ang puot nito at wala itong balak magpigil. Hindi lang mas matataas ang level ng mga adventurer kaysa kay Chrome, kundi kasama pa nila ang kanyang kapatid na si Calmia. Ang dati niyang mahal na kapatid ay naging isang henyo na ngayon na hinahangaan kahit ng mga pinakamahuhusay na adventurer. Ang presensya nito ay isang masamang pangitain. At ang mas malala pa, nasa level 18 ito, napakalayo sa anumang kayang labanan ni Chrome sa kasalukuyan niyang estado. Hindi tulad ng ibang mga halimaw na ang instinct ay lumaban, ang unang naisip ni Chrome ay ang makatakas. Inobserbahan niya ang mga galaw ng mga adventurer para maghanap ng pagkakataon. Nang makakita ng butas, nagbato siya para guluhin ang pinakamalapit na adventurer. Gumana ang plano at tumakbo palayo si Chrome, desperadong lumayo hanggat maaari mula sa grupo. Pero panandalian lang ang ginhawa niya. Isang mabilis at mahusay na swordswoman ang humarang sa kanya. Tumpak ang atake ng espada nito at tumagos sa kanyang gilid. Napakagatlabi si Chrome sa sakit, ginamit niya ang atake nito pabor sa kanya. Hinawakan niya ang nakabaong armas, inagaw ito mula rito, at inihagis sa pader ng pitan. Sa panandaliang sandali, parang may pag-asa pa siya. Saka humakbang paharap ang tunay na kalaban. Calmia, habang umaapaw ang kapangyarihan ng kanyang Ice Magic, ay nagpakawala ng spell na nagpatigil kay Chrome. Ang kanyang katawan ay duguan at wasak, hindi na makagalaw. Habang nakahandusay siya roon ng walang laban, nagkakagulo ang kanyang isipan. Nararamdaman niya ang matinding bigat ng kanyang kawalan ng laban, talunan at hindi na makaganti. Kahit ang kanyang paggaling, mabagal at hindi sapat, ay hindi siya maililigtas sa sandaling ito. Habang inihahanda ni Calmia ang kanyang ultimate skill para ipadala si Chrome sa kabilang buhay, nagpaikot-ikot ang kanyang isipan, ang mga alaala ng nakaraan, ang kanyang mga pagdurusa, at ang malupit na tadhana na nagdala sa kanya rito ay bumaha sa kanyang utak. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ito, ang kanyang sariling kapatid, na walang alam sa kanyang tunay na pagkatao, ang siyang tatapos sa kanyang buhay. Habang nalalapit na ang kanyang huling sandali, pilit na naghahanap ng paraan si Chrome upang makatakas. Sa gitna ng desperasyon, at sa isang mabilis na pagtatangka, ibinulong niya ang pangalan ng kanyang kapatid, mahina man, pero sapat na para marinig niya ito. Ang maliit na kilos na ito ay naging dahilan para magmintis ang kanyang atake. Sapat na itong pampagulo ng isip para mabigyan si Chrome ng mahalagang oras na kailangan niya upang maghilom mula sa kanyang mga sugat. Ngunit hindi lang ang kanyang mabilis na paggaling ang gumulat sa lahat, kundi pati na rin ang kanyang nakakatakot na anyong halimaw. Ang kanyang nakakakilabot na hitsura ay nagdulot ng matinding takot kay Calmia, at nang walang pag-aalinlangan, mabilis na tumaka si Chrome papasok sa dungsyon, naiwan ang iba sa ere. Habang dismayado ang iba kay Calmia dahil sa kanyang pagmintis, naramdaman niyang may mas malalim na nangyayari. Ang halimaw na ito, na hindi lang binanggit ang kanyang pangalan, kundi naisahan pa sila sa bawat galaw, ay hindi isang pangkaraniwang banta. May mas malalim pang lihim ang nilalang na ito kaysa sa nakikita ng kanilang mga mata. Pagkatapos makatakas ng muntikan na, gumawa ng desisyon si Chrome. Sinundan niya sina Calmia at ang party nito, sinisigurong makakalabas sila ng dungsyon ng ligtas. Maaaring hindi maganda ang sitwasyon, ngunit laking pasasalamat pa rin ni Chrome na nahanap niya ang kanyang kapatid pagkatapos ng mahabang panahon.
Determinado siyang bantayan itong maigi, kumikilos ng maingat habang iniangkop ang kanyang mga galaw. Habang lalong bumababa ang party sa loob ng dungsyon, tumambad sa kanila ang karumal-dumal na tanawin ng mga bangkay ng ilang adventurer. Ang eksenang ito ay nagbigay ng matinding kilabot sa grupo. Sa kabila ng kanilang pagtutol at pag-aalalang lumabas muna ng dungsyon, tumanggi si Calmia, iginigiit na alam niya ang kanyang ginagawa, ngunit mapapatunayang mali ang kanyang kumpiyansa. Ilang sandali lang, tinambangan ang grupo ng isang naglalakihang level 22 na ogre. Ang halimaw na ito ay hindi hamak na mas malakas kaysa sa kanila, mas mabilis, mas malaki, at sadyang mas nakahihigit sa lahat ng bagay. Si Chrome, bilang isang magaling na strategist, ay mabilis na napagtanto na ang ganitong kataas na level ng halimaw ay dapat nasa mas malalim pang bahagi ng dungsyon. Ang presensya nito nang napakalapit sa bungad ay isa lang ang ibig sabihin. Naganap ang isang dungeon disaster. Tumindi na ang panganib at naging buhay na ang sitwasyon. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, nagpasya si Chrome na manatiling nakatago sa anino, hinihintay ang tamang pagkakataon para makialam. Sa kabilang banda, ang party ay halatang walang laban sa ogre. Pinaghahagis sila na parang mga basahan, at bawat atake nila ay tinatapatan ng mabilis at malupit na ganti. Lumaban ang ogre ng may bilis at husay na parang isang bihasang fierce fighter, walang kahirap-hirap na umiiwas, sumasangga, at gumaganti. Tila walang epekto ang bawat atake ng mga adventurer, at kahit ang mga pana ni Calmia ay halos hindi makabaon sa makapal nitong balat. Sa gitna ng labanan, mabilis na nakaisip ng plano si Calmia. Inutusan niya ang dalawa pa niyang kasamahan na magsilbing pain, upang panatilihing abala ang ogre, habang inihahanda niya ang kanyang ultimate attack. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, may ibang plano ang dalawa. Habang nakatalikod siya, nagkasundo ng palihim ang dalawa na iiwanan siya kapag dumating ang tamang oras. Matapos ang maikling pagtatalo, ginamit ng dalawa ang kanilang mga skill upang makatakas, iniiwan si Calmia para harapin ang buong puot ng ogre. Sa kabila ng dehadong sitwasyon, nagawa ni Calmia na ihanda ang kanyang atake, at pinakawalan ito ng buong lakas, ngunit masyadong mabilis ang ogre. Naiwasan nito ang karamihan sa pagsabog, kahit na naputulan ito ng isang braso sa proseso. Isa itong malaking pinsala, ngunit hindi sapat para pigilan siya. Sa isang huling mapanirang paghampas ng kanyang higanting pamalo, pinabagsak ng ogre at nawalan ng malay si Calmia. Si Chrome, sa kanyang nakakatakot na anyong ghoul, ay humakbang upang manghimasok. Sa kabila ng kanyang malaking dehado sa level, ang panghihimasok ni Chrome ay nagpantay sa laban. Ang ogre, na ngayoy kulang na ng isang braso, ay hindi na ang walang kamatayang puwersa na gaya noon. Maaaring mas mahina si Chrome, ngunit dahil sa kanyang determinasyon at sa sugat ng ogre, hindi pa tapos ang laban. Nag-iba na ang ihip ng hangin at malayo pang matapos ang labanang ito. Matapos iwasan ang isang malakas na hampas ng ogre, nagkukumahog si Chrome na mag-isip ng paraan kung paano tatalunin ang halimaw. Ngunit bago pa siya makabuo ng plano, nakatanggap siya ng isang malakas na atake mula sa ogre na bumasag sa kanyang braso. Dahil wala ng ibang pagpipilian, nagpasya si Chrome na harapin ang laban ng diretsahan, binabaliwala ang sakit. Sa tulong ng swerte at purong determinasyon, muntikan nang maiwasan ni Chrome ang panibagong paghampas ng pamalo ng ogre. Dahan-dahan niyang nakikilala ang mga galaw at atake ng halimaw, at sa bawat pag-iwas niya, mas napapalapit siya sa paghahanap ng butas. Habang nakakabisado niya ang ritmo ng ogre, nakapagbitaw siya ng ilang mabibigat na suntok na nagpatanggal sa ilang ngipin nito. Ngunit naging delikado ang laban ng gumanti ang ogre, at kagatin hanggang sa maputol ang isang braso ni Chrome. Sa pagkakataong iyon, sinunggaban ni Chrome ang oportunidad. Ang ogre, na naging labis ang kumpiyansa mula sa kanyang mga naunang panalo, ay nakagawa ng malalang pagkakamali ng iwang nakabuyang-yang ang lalamunan nito. Si Chrome, sa kabila ng kanyang mga sugat, ay ibinaon ang kanyang mga ngipin sa liig ng ogre, ibinibigay ang huling atake. Bumagsak ang ogre, at naiwang nakatayo at wagi si Chrome, kahit pa siya'y wasak at puno ng pasa. Nang humupa ang laban, tumaas ang level ni Chrome sa 18, isang malaking tulong mula sa naging labanan. Saglit siyang nagpahinga upang patubuin muli ang kanyang braso, at pagalingin ang iba pang mga sugat bago ibinaling ang pansin kay Calmia. Alam niyang wala pa rin itong malay, at nang walang pag-aalinlangan, maingat niya itong binuhat papunta sa isang ligtas na lugar. Pagkapunta nila sa isang ligtas na lugar, nagpasya si Chrome na iwanan siya ng isang mensahe. Alam niyang hinding-hindi titigil si Calmia na ilagay ang kanyang sarili sa panganib kung hindi siya matututo sa nangyaring ito. Kaya ibinaba niya ito sa harap ng isang grupo ng mga adventurer, pinalalabas na parang atakihin niya ito. Mabilis na sumaklolo ang mga adventurer, at itinaboy siya palayo. Ngunit hindi nila namalayan na ang ghoul na kanilang itinaboy ay ang mismong nakatatandang kapatid nito na si Chrome. Nang magkamalay si Calmia, sinabihan siya ng mga adventurer na muntik na siyang atakihin ng isang ghoul, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya ang totoo. Siguradong si Chrome ang ghoul na yon, ang nakatatanda niyang kapatid na laging nagliligtas sa kanya. Nang ibigay sa kanya ng mga adventurer ang isang sandata na natagpuan nila sa tabi niya, nakilala niya ang isang mensaheng nakaukit doon.
Ito ay galing kay Chrome. Ipinaalala niya rito na babalikan niya siya, ngunit sa ngayon, kailangan niya muna itong hintayin. Ang mensahe ay nagpaluha sa kanyang mga mata, ngunit nagbigay rin ng ginhawa sa kanyang kalooban. Sa huli, nakaabot sa kanya ang kanyang kapatid, at iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Samantala, umatras si Chrome ng mas malalim pa sa loob ng Dungchon, dala ang isang layunin, ang mag-evolve muli pabalik sa pagiging tao. Umaasa siya na balang araw, muli niyang makikita si Calmia, hindi bilang isang halimaw, kundi bilang kanyang kapatid na lalaki muli. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Chrome pagkatapos masiguro ang kaligtasan ni Calmia, diretso siyang nagpalakas para kumuha ng Nese. Upang mabuhay at lalong lumakas, kinakain niya ang mga halimaw na kanyang pinapatay, isang nakakapanlulumong pangangailangan na pinapaniwala niya sa sarili na magiging sulit din sa huli. Ngayong level 18 na siya, napag-isipan ni Chrome kung ang susunod kaya niyang evolution ay maglalapit sa kanya para maging tao muli. Baka pwede pa siyang makadalaw sa mga bayan ng tao nang hindi pinaghahanap para patayin. Subalit, hindi magiging madali ang pag-abot sa susunod na hakbang na ito. Dahil napakataas na ng kanyang level, kailangan niyang talunin ang mga halimaw na mas malakas pa sa kanya upang makuha ang huling 2 level na kinakailangan para mag-evolve. Nang akalain niyang makakapagpahinga na siya, isang level 21 na gargoyle ang sumalakay sa kanya mula sa likuran, muntik na siyang mahuli ng hindi handa. Halos hindi nakasangga si Chrome sa unang atake nito, ngunit saglit lang ang naging ginhawa niya. Ang batong katawan ng gargoyle ay hindi tinatablan ng karamihan sa kanyang mga atake, at ang mas malala pa, bumubuga ito ng apoy. Dahil sa nakamamatay na kombinasyong ito, naging sobrang hirap ng laban. Nang makitang wala siyang tsansang manalo, gumawa si Chrome ng mahirap na desisyon na tumakas papunta sa mas malalim na bahagi ng dungeon. Kahit lumalaban siya ng matindi, nagulat si Chrome nang makitang hindi man lang nag-iwan ng galos ang kanyang mga atake sa gargoyle. Ang realisasyong ito ang tuluyang nagbuo ng kanyang planong tumakas. Sa huli, nakorner siya sa gilid ng isang bangin na wala ng ibang lusutan. Dahil sa mabilis na pag-isip, nakabuo si Chrome ng isang plano. Nagkunwari siyang tatalon mula sa bangin, ngunit imbes na gawin yon, kumapit siya sa pader sa ibaba lang ng binyet, mahigpit na nakahawak para iligtas ang sariling buhay. Nang dumunggaw ang gargoyle, ginamit ni Chrome ang gravity bilang bentahe niya. Tumalon siya mula sa kanyang kinaroroonan at direktang bumagsak sa ibabaw ng halimaw. Sa pagkakataong ito, umasa siya sa kanyang subok ng mga pangil, kumakagat ng buong lakas laban sa matigas na balat ng gargoyle. Dahil sa impact ng kanyang pag-atake, sumubsob ng una ang mukha ng gargoyle pabagsak sa lupa. Ang lakas ng pagbagsak ay masyadong mabigat kahit para sa batong katawan nito, at natalo ang halimaw. Si Chrome, bugbog man pero wagi, ay nakaramdam ng pag-apaw ng kapangyarihan habang umaabot sa level 20 at na-unlock ang kanyang susunod na evolution. Walang pag-aalinlangan, sinimula ni Chrome ang kanyang pag-evolve. Ibang-iba ang transformasyong ito kaysa sa mga naranasan niya dati. Ang bagong anyo niya ay isang shapeshifter, matangkad, may matatalim na kuko, at nakasuot ng maskarang nag-uumapaw sa lakas. Punong-puno ng enerhiya ang paligid niya, at halatang ang bagong ebolusyong ito ay hindi dapat maliitin. Alam ni Chrome na simula pa lang ito. Gamit ang bagong lakas, nakatingin siya sa hinaharap, pursigidong sumulong para maabot ang ultimate goal niya, ang mabawi ang pagiging tao. Habang unti-unting nagsisink in sa kanya ang transformasyon, na-realize ni Chrome na malayo pa rin sa ideal ang itsura niya. Kahit paano'y may mga magagandang dulot ang ebolusyong to. May unique ability ang mga shapeshifter na tinatawag na masquerade, kung saan pwede nilang gayahin ang anyo ng tao sa limitadong oras base sa nila. Sa kabutihang palad, napanatili niya ang lahat ng nakaraang kakayahan, at dumagdag pa itong bagong skill sa malakas na arsenal niya. Dahil sa regeneration at raw strength ng shapeshifter, at dahil atat nang i-test ang masquerade, inactivate ito ni Chrome. Laking gulat niya nang mag-transform siya sa dati niyang anyong tao. Kahit puting-puti na ang buhok niya at maputla ang balat, mas mabuti na to kaysa sa nakakatakot na itsura ng shapeshifter. Sa unang pagkakataon matapos ang tila napakahabang panahon, nakita ni Chrome ang refleksyon na muntik na niyang makilala. Bukod pa ron, naibalik din ng transformasyon ang kakayahan niyang magsalita. Pero may kapalit ang kakayahang ito. Kumukonsumo ng isang AE kada 10 minuto ang masquerade. Base sa current ni pool niya, kaya lang panatilihin ni Chrome ang anyong tao ng hanggang 4 na oras, basta't hindi siya gagamit ng regeneration sa loob ng oras na yon. Sa kabila ng mga limitasyon nito, nagbigay sa kanya ng kaunting pag-asa ang masquerade. Hindi man kalakihan, pero isa itong hakbang palapit sa layuning mabawi ang kanyang pagiging tao. Habang iniisip ni Chrome ang naging progress niya, may isang bagay na nakakabagabag na na-realize siya. Ang pag-iral ng mga high-level na halimaw tulad ng gargoyle sa mga lower-level na lugar ay nangangahulugan lang ng isang bagay, isang dungeon disaster. May nakatakas na boss monster sa malapit kaya nagkagulo ang natural order ng dungeon. Bago pa siya makakilos, nagambala ang isip niya dahil sa tilian ng mga paparating na kalaban. May gargoyle na bumaba papunta sa kanya, halatang galit na galit. Mukhang naghihiganti ito matapos kalabanin ni Chrome ang isa sa mga kasamahan nila.
Sa simula, nahirapan si Chrome dahil sa sobrang lakas nito. Pero nagbago ang ihip ng hangin nang bumalik siya sa anyong shapeshifter. Dahil sa na-enhance na lakas at regeneration, winasak niya ang gargoyle. Tinusok ng nakakatakot niyang mga kuko ang batong katawan nito. Pero mabilis lang ang panalo niya. Dumating ang mga reinforcements at dahil sa dami ng kalaban, napilitan si Chrome na gumawa ng mabilis na desisyon. Nang makita niyang dehado siya, kumaripas siya ng takbo papasok sa dungeon para maghanap ng ligtas na lugar para makapag-isip. Habang tumatakas, naging mas determinado pa si Chrome. Dahil sa bagong lakas at determinasyon na mabawi ang pagiging tao niya, nanumpa siyang magpapalakas pa siya kahit anong mangyari. Mapanganib ang daang tatahakin niya. Pero alam ni Chrome na sa bawat hakbang niya, palapit siya ng palapit sa ultimate goal niya, ang mag-evolve muli pabalik sa pagiging tao at mabawi ang nawala sa kanya. Kahit paano'y nakatakas si Chrome sa mga gargoyle, kaya nagpahinga siya saglit para makarelax. Desidido siyang makalabas ng dungeon na to, kahit anong mangyari. Pero nang isipin niyang swerte na siya, dumating naman ang isang grupo ng mga adventurer sa lugar na yon. Kasama rito si Frank Erre, isang marangal na eskrimador, si Guido Gilraid, isang mabagsik na archer, at ang matikas na si Shelley Schultz, na mukhang wala masyadong imahinasyon sa pagpapangalan ang mga magulang. Kahit na, mukhang malakas din naman tong grupo na to. Mababa man ng onti ang level nila kumpara kay Chrome, banta pa rin sila dahil sa teamwork at coordination nila bilang isang grupo. Alam ni Chrome na kahit sa kakayahan niya bilang shapeshifter, malamang na malala ang mangyayari pag nilabanan niya to harap-harapan. Narito ang mga adventurer sa iisang rason, ang pabagsakin ang dungeon boss at tapusin ang gulo na to. Lalo na si Shelley, talagang tutok na tutok siya sa misyong to. Personal na naapektuhan ng mga dungeon disaster ang buhay niya, at ang kabaitan at morals niya ang nagtutulak sa kanya na tumulong sa iba. Mabilis na nakapag-isip si Chrome habang nasa malayo siya, na nag-oobserba lang sa kanila. Kaso nakagawa siya ng malaking pagkakamali. Sandali niyang naiwan ang mga asong halimaw niya. Nakita agad to ni Guido, ang may matalas na paningin na roge, at sinabihan niya ang party. Walang inaksayang oras ang mga adventurer na to sa paghahanda, nagbunot ng sandata, handa nang itumba ang halimaw na nasa harapan nila. Nag-alala si Chrome nang ma-realize niyang mas madami at mas magaling sila. Pero sa gitna ng gulo, na-activate niya ang masquerade, saktong-sakto bago siya tuluyang napalitan bilang tao. Nagulat ang partido sa pagbabagong anyo na ito. Binaba ng onti ang kanilang mga sandata, humihingi ng patawad sa di pagkakaintindihan, pero di pa rin nawawala ang pagiging maingat nila. Dahil sa pamumutla ni Chrome, puting buhok, at magaspang na hitsura, malinaw na di siya isang ordinaryong adventurer. Kakaiba naman si Shelley. May mabuting puso siya, kaya nakita niya ang isang bagay kay Chrome na di nakita ng iba. Nakadama siya ng pagkatao sa kanya, isang bagay na nagpakaba sa kanya. Kahit pa nangangamba ang buong party, nagbigay si Shelley ng ngiti kay Chrome para lang mabawasan ang tension. Kahit pa may pinapakitang kabaitan, alam ni Chrome na di siya makakaligtas. Nakatutok ng husto ang iba na mapansin nilang handang tumakbo o lumaban si Chrome kung may gagawa man ng kahit konting kaguluhan. Nagtagal ang katahimikan hanggang sa humakbang si Shelley para sirain ang pagkataranta. Nahati ang kanyang malambing na boses sa pamamagitan ng tensyon habang papalapit kay Chrome. Pinaalalahanan niya ang kanyang partido na di mapanganib ang itsura ni Chrome at handa pa siyang tulungan siya kung kinakailangan. Sa ngayon, mukhang isang manlalakbay na walang tirahan si Chrome, gutay-gutay na't pagod. Nagulat si Chrome sa kabaitan ni Shelley, kaya naisip niya sanang tanggapin yon, ngunit ang kanyang sariling pag-isip ang nanaig. Dahil dyan, nagawa niyang tumakas, naglaho sa dilim bago pa siya pigilan ng sinuman. Nagpayo si Frank sa kanyang grupo na pabayaan si Chrome dahil baka siya ay isang magnanakaw. Mas mainam sigurong huwag na lang makialam. Bilang karagdagan, tila disappointed si Shelley subalit di na siya nakipagtalo. Hindi niya alam, sa simpleng kabaitan niya ay nailigtas niya ang grupo mula sa isang alitang pwedeng maging malaking gulo. Nang makarecover sila, ang mga adventurer ay nag-focus ulit sa misyon nilang pabagsakin ang dungeon boss at kunin ang pabuya nito. Determinado rin si Shelley. Ang pagkasira ng dungeon ay nagpabalik sa masasakit na alaala sa kanya, na mas lalong naging dahilan para harapin niya ito. Si Chrome, sa kabilang banda, ay nanatiling ligtas, may iba't ibang emosyon na namuo sa kanyang isip. Sa pagiging mabait ni Shelley, di maalis sa isipan niya yon. Matapos siyang mabuhay na mag-uli, ito ang unang beses na tratuhin siya na parang isang tao. Nakakagaan ng loob ang kanyang bawat galaw kahit hindi gaanong pamilyar. Kahit paano'y naisip niyang tulungan sila, pero nawala agad sa isip niya ito. Alam naman niya ang katotohanan. Kapag nakita nila ang tunay niyang anyo, asahang agad nila siyang sasaktan. Matapos makarecover si Chrome, unti-unting napunta ang mga adventurer papunta sa sentro ng dungeon. Doon, harap-harapan nilang nilabanan ang Gargoyle King na dungeon boss. Habang nakatayo sa isang halimaw level 30, pinangungunahan sila ng Gargoyle King. Ang batong katawan nito ay nakakatakot. Matinding naunawaan ng mga adventurer na ito na mas higit pa siya kaysa sa iniisip nila. Mag-umpisa na ang paglalaban upang manatiling buhay, at maghahanda ng maranasan nina Chrome at ng mga adventurer ang mga limitasyon nito.
Ang katanungan ni Chrome ay ito, mananahimik na lamang ba siya sa anino o gagawa siya ng lahat para makialam? Pagkatapos ng kalituhan, nakapagtipon na ang mga partido sa kanilang nakatakdang grupo. Sa paunguna ni Frank, nakipag-usap siya sa mga nasa unahan. Iniikot ni Shelley ang flank habang nananatili si Guido na nakikipaglaban. Hindi pa rin napigilan ang boss nila na palaging nilalaban kahit mahirap maipaliwanag. Ngunit di pa roon natapos ang mga kalituhan. Ang hari ng Gargoyle King ay nagpapasiklab ng isang sumusunog na uling. Sa pamamagitan ng labis na init, nag-burn ang armor ni Frank at nawasak din ang kanyang mga bisig. Kahit paano'y naibigay niya pa rin ang kanyang labis na bugbog sa kanyang hepe, kung kaya't nagbigay ng palakpak sa mata ni Guido. Nag-uumpisa lamang ang pagtatanggol kay Hepe. Ito'y gumaganti ng mahigpit at nagsabing hindi masamang pagpapanggap ni Frank. Dahil napatalsik sila sa paligid at nakatalo ng mabilis, naputol din ang kapakanan ni Shelley. Pagkatapos nito, ang hari ng Gargoyle ay nakahanda sa huling laban upang mayabot. Ngayong malapit ng sumabog, maghihinayang si Chrome na tapusin na ito. Lumalabas din ang labanan. Magkaharap ang dalawang halimaw at isa lang ang pwedeng manalo. Bago pa man magkagulo, nakita natin si Chrome na nagdadalawang isip kung hahayaan niya ba talaga silang kalabanin ang final boss, kahit alam niyang lalamunin lang sila nito. Sa huli, nanaig ang pagiging tao sa loob niya, at nagdesisyon siyang protektahan ang mga adventurer anuman ang mangyari. Ang mismong dahilan kaya siya naging adventurer ay para protektahan ang mga tao sa mga halimaw. At ngayon, kahit isa na rin siyang halimaw, mas tumindi pa ang determinasyon niyang iyon. Dahil sa determinasyong iyon, umabot si Chrome para iligtas sila sa huling atake, pero nagsisimula pa lang ang laban. Kahit dehado siya ng sobra, mabilis na kinilatis ni Chrome ang sitwasyon at nalamang ang mata ang kahinaan ng Gargoyle King. Nagpatuloy ang matinding laban, at tinamaan si Chrome ng isang malakas na atake na humiwa sa katawan niya. Nagtiis sa sakit habang nakakuyom ang mga ngipin, nakatama siya ng direkta sa mata ng boss kaya napaatras ito. Pero gumanti ang Gargoyle King at ginamit ang Flare Vortex skill nito kaya nagliyab ang buo nitong katawan. Dahil sa sobrang init, hindi na makalapit si Chrome para umatake kaya napilitan siyang dumistansya. Kung kailan mukhang tatapusin na siya ng boss, na-unlock ni Chrome ang isang bagong skill, ang kakayahang ibahin ang ilang bahagi ng katawan niya bilang isang shepe shifter. Gamit ang malahalimaw niyang kamay, pinigilan niya ang nagliliyab na espada ng boss at sinamantala ang pagkakataon para saksakin ang mata ng Gargoyle King. Tumama ang atake, pero hindi pa rin tapos ang boss. Kahit sugatan na, nadaig pa rin ng Gargoyle King si Chrome at naitulak siya patalikod. Pareho na silang nasa limitasyon nila, at ang susunod na galaw ang magdedesisyon kung sino ang mananalo. Hirap na si Chrome na tiisin ang paso sa katawan niya at umaasa na lang sa regeneration skill niya para makalaban, kahit na nauubos na ang mana niya. Sa kabilang banda, malapit na ring bumigay ang Gargoyle King. Pareho silang naghahanda para sa huling atake, at alam nilang isa lang sa kanila ang matitirang buhay. Habang palala ng palala ang sitwasyon, nagdesisyon si Guido at Shelley na gawin ang lahat para makatulong. Nakatsamba si Guido at nakatira ng pana sa kisam sa tapat ng boss. Dahil sa pagtama nito, may nahulog na malalaking bato diretso sa ulo ng Gargoyle King kaya nabasag ito na parang itlog. Ito na ang pagkakataong kailangan ni Chrome. Hindi na nagsayang ng oras, ibinaon niya ang kanyang espada sa mata ng halimaw. Pagkatapos ng maikling pagpupumiglas, nakawala ang Gargoyle King at naitapon si Chrome pati na ang espada niya. Wala nang ibang choice, ginamit ni Chrome ang partial transformation niya, kasama ng kanyang malahalimaw na lakas para magpakawala ng isang napakalakas na suntok. Tumama ang atake ng may sapat na lakas para tuluyang mapabagsak ang Gargoyle King at masigurado ang pagkapanalo nila. Pero dahil dito, nakatamo rin siya ng maraming sugat na mangangailangan ng maraming mana para mag-regenerate. Dahil natalo na ang boss, nag-level up si Chrome ng 4 na beses at umabot sa level 24 kaya napigilan ang Dungeon Disaster at bumalik ang kapayapaan. Buti na lang para kay Chrome, natakpan ng malaking katawan ng Gargoyle King ang paningin ng grupo kaya hindi nila nakita ang partial transformation niya. Pero walang masyadong oras si Chrome para magdiwang. Ubos na ubos ang lakas niya sa laban at naiwan siyang may 2 eni na lang at kulang 20 minuto bago mawala ang masquerade skill niya. Lumapit si Shelley para magpasalamat pero alam ni Chrome na hindi na siya pwedeng magtagal. Dahil delikado na ang mana niya, nagmamadali siyang umalis. Sigma Rule number 1, dumating, talunin ang boss, huwag nang magpaliwanag, at umalis na. Naiwang gulat ang grupo sa biglaan niyang pag-alis. Hindi lang umalis nang walang paalam si Chrome, iniwan din niya ang boss crystal na isa sanang mahalagang pabuya na makapagpapayaman sa kanya. Dahil dito, mas lalong nagduda si Guido. Binaliwala lang ni Frank ang mga pagdududa ni Guido. Ipinaalala rin niya na niligtas ni Chrome ang buhay nila at sinabing pansinin na lang ang magandang nangyari, ang nakuhang libreng lot. Pagkatapos magpahinga ng sandali, nagdesisyon ang grupo na iuwi ang Boss Crystal sa guild bilang patunay ng pagkapanalo nila. Sumang-ayon din silang bayaran si Chrome kung sakaling mag-cruise ulit ang landas nila. Para kay Shelley, higit pa ito sa isang pangako. Desidido siyang makita ulit ang misteryoso niyang tagapagligtas. Samantala, muntik nang mahuli si Chrome habang tumatakas siya.
Dahil sa matindi niyang pag-level up, tumaas din ang AP pool niya kaya na niyang mapanatili ang masquerade ng 6 na oras kada araw. Gamit ang bagong abilidad na ito, nagdesisyon si Chrome na bumalik sa lipunan ng mga tao para makiramdam. Baka sapat na ang 6 na oras para makihalubilo at hindi pagdudahan na magbibigay sa kanya ng pagkakataong mabawi ang bahagi ng dati niyang buhay. Pakaalis ng grupo sa dungeon at ibinalita sa guild ang pagkatalo ng boss, sinalubong sila ng pagdududa. Nahihirapang maniwala ang mga tagabayan na isang hindi kilalang adventurer ang mag-isang nakatalo sa dungeon boss. Pagkatapos ng ilang pagtatalo tungkol sa hitsura ni Chrome, inabot ni Frank ang magic stone ng boss sa pinuno ng guild na si Gars. Ang hindi maitatangging patunay na ito ang nagkumpirma na natalo nga ang boss at na-clear ang dungeon. Dahil sa revelasyong ito, na-curious at nag-isip-isip ang mga tagabayan. Sino kaya ang misteryosong adventurer na ito? Kung ganoon kalakas ang kapangyarihan niya, siguradong sikat siya. Mabilis na kumalat ang mga chismis tungkol kay Chrome, na pinalala pa ni Shelley na tuwang-tuwang nagdagdag ng mga makulay na detalye sa kwento. Habang nagdiriwang ang bayan sa pag-clear ng dungeon, nakita ito ni Calmia bilang pagkakataon para ipagpatuloy ang paghahanap sa kuya niya. Kahit ganoon siya sa panlabas, sobrang mahal niya ang kuya niya at hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa. Paghupa ng saya, natanggap ng grupo ang pabuya nila sa pag-clear ng dungeon. Ipinaalala ni Frank sa kanila na karamihan ng pera ay dapat kay Chrome. Pero dahil hindi na siya mahagilap, gagamitin muna nila ito ngayon at ibabalik na lang kapag nagkita ulit sila. Nag-atubili muna si Shelley noong una, pero pumayag din kinalaunan dahil may gusto siyang gawing importante gamit ang pera. Si Frank, bilang isang gigatsyad, ay binigyan pa si Shelley ng onti mula sa bahagi niya. Puno ng pasasalamat, nagpaalam si Shelley sa grupo at umalis na pauwi sa bayan nila. Pagkaalis niya, ibinunyag ni Frank kung ano ang balak ni Shelley. Plano raw niyang i-donate lahat ng kinita niya sa bahay ampunan na nagpalaki sa kanya. Pero baka masayang lang ang mga ginagawa niya dahil matagal nang apektado ng isang dungeon disaster ang bayan nilang Oddfield, isang sirang syudad. Nababalot na ng gulo ang syudad at nakilala dahil sa kawalan nito ng batas at puro pagkasira. Samantala, ganoon din ang naisip ni Chrome. Ang reputasyon ng Oddfield bilang isang magulo at walang batas na lugar ay sakto para sa isang katulad niyang gustong makihalubilo. Kung gusto niyang makasama ulit si Calmia at ipagpatuloy ang layunin niyang lumakas, Oddfield ang susunod na hakbang. Dahil nakatuon sa susunod na ebolusyon niya at hindi natitinag ang determinasyon niya, naglakbay si Chrome papuntang Oddfield nang walang kaalam-alam na pinagtatagpo ulit ng tadhana ang landas nila ni Shelley. Pagkatapos magtago-tago sandali, nakarating na rin sa wakas si Chrome sa Oddfield. Ang tanawin ng isang masiglang lipunan ng tao ay nagbigay ng bagong buhay sa kanya. Matagal-tagal na rin nang huli siyang makakita ng ganitong normal na sitwasyon. Pero hindi rin siya masyadong nagpakampante. Nanakaw tingin pa rin sa kanya ang mga tao nang may paghihinala, at hindi rin nakakatulong ang nakakatakot na maskara na nakadikit sa mukha niya. Buong lakas ng loob na kinuha ni Chrome ang lahat ng magic stone na naipon niya mula sa dungeon at pumunta sa lokal na guild para ibenta ito. Pero dismayado siya dahil 500 gold lang ang presyo nito, kapiranggot kumpara sa kikitain sana niya kung nasa kabisera siya. Nang magreklamo siya, pinaalalahanan siya ng may-ari ng guild na hindi sila nagtatanong kapag bumibili ng gamit, lalo na sa mga mukhang kahina-hinala katulad ni Chrome. Karamihan sa mga batong binibenta sa Oddfield ay nakaw, at mukhang ganon din ang ginawa ni Chrome. Nilunok na lang ni Chrome ang pride niya at umalis bit-bit ang pera. Paglabas niya, pinigilan siya ng isang hindi kilalang mandirigma at hiningi ang pera niya. Ang lalaking ito na si Jeff ay miyembro ng sindikato na nagpapatakbo sa bayan, ang mga Evil Dragon. Walang paki na binaliwala lang siya ni Chrome at nadungisan ang pride ni Jeff dahil dito. Kaya naman nagwala sa galit si Jeff at nangakong maghihiganti. Nang subukan ni Jeff na gumanti, mabilis siyang inagawa ng sandata ni Chrome at sinipa ang espada niya bago tuluyang umalis para hindi na siya makabawi pa. Pagkatapos ng gulo, halos ubos na ang pera ni Chrome sa mga pangunahing pangangailangan niya. Isang kinalawang na punyal na 240 gold, isang lumang roba na 60 gold, at isang kwarto sa inn na isa-isa 0 gold kada gabi. Nang ilan na lang ang barya niya, naisip ni Chrome na kailangan niya ng kumilos agad at pumunta sa mga dungeon para kumita pa. Samantala, dumating si Shelley sa bahay ampunan at inabot ang lahat ng pera niya sa may-ari at sinabihang gamitin itong maigi. Pinayuhan din niya itong umalis na sa Oddfield kasama ng mga bata at lumipat sa kabisera kung saan sila mas ligtas. Pumayag naman ang may-ari, pero ipinaalala niya na magastos ang paglipat ng tirahan at baka ang pananatili sa Oddfield ang tanging makatotohanang solusyon sa ngayon. Pagkatapos ng isang nakakabagbag damdaming usapan, umalis na si Shelley sa ampunan. Sa ibang lugar, naglalakad-lakad si Chrome sa mga kalye at sinusubukang alamin kung paano siya makakakalap ng impormasyon. Habang naglalakad, hindi niya sinasadyang mag-cruise ulit ang landas nila ni Shelley. Kumabog ang dibdib niya at bigla siyang nataranta. Nakakakaba na nga ang huli nilang pagkikita, sigurado siyang magdadala na naman ng gulo ang pagkikitang ito.
Pagkatapos ng maikling pagkikita nila, hindi na nag-abalang makipagkamustahan pa si Chrome at dali-dali siyang tumakbo papalayo. Pero hindi naman hahayaan ni Shelly na mawala lang ang tagapagligtas niya nang hindi siya nakakapagpasalamat ng maayos. Kaya determinado siyang hinabol ito. Sa kasamaang palad, na-corner si Chrome sa isang iskinita na walang labasan. Dahil wala siyang pagpipilian kundi harapin siya, naisip niyang tumakas gamit ang kapangyarihan niyang shapeshifter. Ngunit nang matisod siya at matumba kaya siya napunta sa nakakahiyang posisyon, dumating si Shelly sa mismong sandaling nakababa ang kanyang depensa. Humingi siya ng tawad dahil nagulat niya ito at taos-pusong nagpasalamat sa pagliligtas nito sa kanyang party. Dahil na-curious, tinanong niya ang pangalan nito. Sa pagkakataong ito, nagsalita na rin si Chrome at nagpakilala bilang Chrome Clan. Nagkausap silang dalawa at ipinaliwanag ni Shelly kung bakit siya nasa Oddfield. Ibinunyag niya na pumunta siya para mag-donate ng pera sa ampunan kung saan siya lumaki. Nagkwento rin si Shelly ng kaunti tungkol sa malagim na kasaysayan ng bayan. Dati itong masaganang lugar, ngunit nasira ang Oddfield matapos tumama ang sakuna sa piitan. Ang mas malala pa, sinamantala ng mga malulupit mula sa paksyon ng Evil Dragon ang kaguluhan, inapi ang mga mamamayan at ginawang walang batas na lugar ang syudad. Ipinagtapat ni Shelly na pangarap niyang alisin ang mga halimaw at mga malulupit sa bayan upang maibalik ang dating ganda nito. Habang nagsasalita si Shelly tungkol sa ampunan, lumipat ang kwento sa mga bata at sa kanilang tagapag-alaga. Labis ang dedikasyon ng may-ari sa mga bata na kapareho rin ni Shelly ng pangarap na iligtas ang syudad. May ilang bata pa nga na may mga pambihirang kakayahan na magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap, ngunit nasira ang kanilang kapayapaan nang may grupo ng mga nakakatakot na lalaki na sa pilitang pumasok sa ampunan. Hindi maikakaila ang kanilang presensya. Sila ang mga tauhan mula sa paksyon ng Evil Dragon, ang parehong mga malulupit na nagpapahirap sa mga mamamayan sa loob ng maraming taon. Sa pilitang hinihingi ng mga tauhan na ibigay ng ampunan ang mga bata para gawing alipin dahil daw kulang sila sa tao. Malamig nilang binalaan ang tagapag-alaga na kung tatanggi siya ay papatayin siya sa mismong harapan ng mga batang mahal na mahal niya. Madilim ang sitwasyon at walang nakikitang magandang kalalabasan. Nakasalalay sa alanganin ang buhay ng mga bata, ng tagapag-alaga, at ng mismong ampunan. Habang nagiging mas agresibo ang mga tauhan, nawalan na ng pagpipilian ang may-ari ng ampunan. Lumuhod siya, humingi ng tawad, at nagmakaawa na siya na lang ang kunin bilang alipin kapalit ng mga bata. Isa sa mga mas matatapang na bata ang hindi na nakapagpigil, at sinubukang gamitin ang kanyang kakayahan para lumaban. Ngunit walang kahirap-hirap itong pinalayas ng mga tauhan na parang langaw, at pinagtawanan ang walang kwentang pagtatangka ng bata. Kahit ang may-ari ay kumuha ng metal na sibat dahil sa desperasyon, ngunit ganoon din kawalang bisa ang atake niya. Bilang ganti, walang awa siyang binugbog ng mga tauhan sa harap ng mga nanginginig na bata. Samantala, itinuloy ni Shelly ang pakikipag-usap kay Chrome, at muli siyang nagpasalamat sa pagliligtas nito sa kanyang party. Inialok niya rito ang lahat ng pera na dala niya, at nangakong babayaran ang kulang sa susunod. Habang nag-uusap sila, isang nagpapanik na bata mula sa ampunan ang tumakbo papunta sa kanila, umiiyak na ipinapaliwanag ang kalupitang ginagawa ng mga tauhan. Ang pagkarinig nito ay nakapukaw sa damdamin ni Chrome. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na umiwas sa gulo, hindi niya kayang baliwalain ang kalagayan ng mga bata at ang matibay na determinasyon ng may-ari. Taglay ang determinadong mukha, nagpasya siyang sumama kay Shelly papunta sa ampunan. Pagbalik sa ampunan, walang palatandaan ng pagtigil ang mga tauhan. Ang may-ari, bugbog sarado at duguan, ay tumangging sumuko. Binigyan siya ng nakatataas na opisyal ng grupo ng ultimatum, kumbinsihin ang mga bata na sumuko o mamatay. Sa kabila ng banta, nanatiling matatag ang may-ari. Tinitigan niya ng masama ang mga tauhan gamit ang namamaganyang mga mata, at idineklarang gawin na nila ang pinakamalala nilang kaya. Kung ito na ang kanyang katapusan, kahit paano ay malalaman ng mga bata na minahal niya sila hanggang sa huli niyang hininga. Eksaktong pagtaas ng opisyal sa kanyang sandata para tapusin siya, dumating sina Chrome at Shelly. Ang pagdating ng dalawa ay umantala sa kabuluhan, at saglit na natahimik ang paligid. Nakaramdam ng hamon ang mga tauhan, kaya humarap sila sa mga bagong dating, habang inihanda naman ni Chrome at Shelly ang kanilang sarili sa inaasahang mainit at matinding labanan. Pagsisimula ng laban, humarap si Jeff kay Chrome habang nakangisi ng may kumpiyansa. Minaliit niya ang payat na hitsura ni Chrome, tinawag itong mahina at hindi karapat-dapat pag-aksayahan ng panahon. Gayunpaman, hindi nag-aksaya ng oras si Chrome para patunayan na mali siya. Sa isang mabilis na pag-amba ng kanyang espada, napilitan si Jeff na mag-block ng nagmamadali. Sa sobrang lakas ng atake ay nahirapan si Jeff na panatilihin ang kanyang balanse. Sinundan ito ni Chrome ng isang tiyak na saksak na bahagyang dumaplis sa baluti ni Jeff. Kahit umatras si Jeff para bawasan ang epekto, napasuray pa rin siya sa lakas ng atake. Nang maghanda si Chrome na tapusin siya, sumingit ang isa pang tauhan na si Reido gamit ang isang biglaang sugod. Nagkasagupaan ang kanilang mga espada, at agad na nadama ni Chrome na hindi ordinaryong kalaban si Reido. Ang kakayahan at lakas ni Reido ay higit kay Jeff,
kaya siya ay isang matinding katapat, lalo na laban sa anyong tao ni Chrome. Samantala, dahil hindi makapapayag si Jeff na masira ang kanyang pride, sinubukan niyang patraidor na atakihin sa likod si Chrome, pero humarang si Shelly gamit ang kanyang espada. Kahit mas mataas ang level ni Jeff, napanindigan ni Shelly ang laban dahil sa kanyang mahuhusay na kasanayan at determinasyon. Tumindi ang kanilang sagupaan ng sabayan ni Shelly ang bawat galaw niya na nagpapatunay na hindi siya madaling talunin. Sa kabilang banda, binalaan ni Reito si Chrome na tumabi, at nangakong kung susuko siya ngayon, palalampasin nila ang pagsuway niya. Pero hindi man lang natinag si Chrome. Ipinaalala niya sa kanila na hindi siya katulad nila at tatapusin niya ang kalupitan nila anuman ang mangyari. Dahil dito, sumeryoso ang mukha ni Reido habang nauubos na ang kanyang pasensya. Sumumpa siya na ipapakain niya kay Chrome ang mga sinabi nito habang nag-ipon siya ng mahika. Kumislap ang kidlat sa espada ni Reido habang pinapagana niya ang kanyang lightning sword skill na bumabalot ng kuryente sa kanyang sandata. Umugong ang hangin sa paligid nila sa tindi ng kapangyarihan at mapanganib na sumayaw ang mga kislap malapit kay Chrome. Dahil dito, mas naging mahirap ang sitwasyon para sa bida nating si Chrome. Habang sinusugod ni Reido si Chrome gamit ang espadang may kidlat, walang pagpipilian si Chrome kundi umatras. Nakilala niya ang matinding kapangyarihan sa likod ng atake, at napagtanto na kung susubukan niyang i-block ito, agad na masisira ang kanyang sandata. Samantala, patuloy ang pakikipaglaban ni Shelly kay Jeff. Sa kabila ng agwat sa level, nagawa niyang makipagsabayan dahil sa kanyang kakayahan at determinasyon. Ngunit napansin niya ang walang humpay na pag-atake ni Reido kay Chrome at naisip niyang kung hindi siya awat agad, posibleng mapasama ang kanyang tagapagligtas. Hinabol ni Rito si Chrome na parang lobong gutom na gutom sa sariwang karne. Kalkulado at walang awa ang kanyang mga galaw. Si Chrome, na na-corner at desperado, ay nag-isip kung ititigil na niya ang kanyang masquerade skill at makipaglaban sa kanyang mas malakas na anyong halimaw. Ngunit nag-alangan siya sa isiping tatakutin niya ang mga batang nanonood sa laban at posibleng mawala ang tiwala nila. Naramdaman ni Reido ang pag-aalinlangan ni Chrome, kaya sinamantala niya ang pagkakataon at nagpakawala ng mapaminsalang kombinasyon. Dumaplis sa braso ni Chrome ang kanyang lightning strike skill, na nagpadala ng kuryente sa buong katawan nito at nagdulot ng matinding pinsala. Bago pa makabawi si Chrome, sinundan ito ni Reido ng saksak ng espada na bumasag sa sandata ni Chrome at tumagos sa kanyang dibdib. Kahit malubha ang sugat, mabilis na naiwasan ni Chrome na mapuruhan sa mga sensitibong bahagi ng kanyang katawan. Naipit sa pader at walang matakbuhan, tila tapos na ang laban. Ngunit hindi pa tapos si Chrome. Sa pamamagitan ng kanyang buong talino, gumamit siya ng isang lihim na pamamaraan. Binago niya ang anyo ng parteng natamaan ng espada patungo sa kanyang anyong halimaw. Naipit ng pagbabagong anyo ang talim sa loob ng kanyang laman, ikinandado ito sa pwesto kaya naiwang walang depensa si Reido saglit. Nang walang pag-aalinlangan, ginamit ni Chrome ang kanyang abilidad na mag-regenerate upang isara ang sugat sa palibot ng nakabaong espada, para siguraduhin hindi ito matatanggal. Pagkatapos, gamit ang bahagyang pagbabagong anyo, ginawa niyang malalaking kuko ng halimaw ang kanyang mga kamay at nagpakawala ng matinding uppercut kay Reido. Sa lakas ng suntok ay tumalsik patalikod si Reido at bumagsak sa lupa na parang mga kalaban ni Mike Tyson. Bukod dito, nahilo siya sa tindi ng pagbagsak at tumayong taas noo si Chrome, humihingal ng malalim pero nagwagi. Saglit na natahimik ang paligid habang iniisip ng lahat kung ano ang kagaganap lang. Duguan man ngunit hindi sumusuko, naghanda si Chrome para sa susunod niyang hakbang. Labis na nagulat ang lahat sa pagkatalo ni Reido. Kahit ang kasabwat niyang si Jeff ay natulala sa hindi inaasahang resulta. Naiwan sa delikadong dalawa laban sa negatibo, isa na sitwasyon, nagpasya si Jeff na huwag hayaang bulagin siya ng kanyang pride. Ginawa niya ang pinakalohikal na hakbang na umatras. Nagbuga siya ng nakalalasong usok upang gawing panakip at nakataka si Jeff sa bintana ng kalapit na simbahan. Bago siya mawala, nag-iwan siya ng matinding babala na maghihiganti siya kahit anong mangyari. Pag-alis ng usok, nakahinda ng maluwag si Chrome. Nagawa niyang manalo sa laban nang hindi ibinubunyag ang kanyang anyong halimaw o napapansin ng sinuman ang bahagyang pagbabago sa kanyang mga kamay. Matapos asikasuhin ang sugatang may-ari ng simbahan, labis na nagpasalamat ang lalaki kina Chrome at Shelly sa pagliligtas sa kanilang buhay at pagprotekta sa mga bata. Dahil nag-aalala pa rin sa posibleng pagganti, hinimok ni Shelly ang may-ari na isama ang mga bata at lumipat sa kabisera. Gayunpaman, nag-atubili ang may-ari at ipinaliwanag na ang paglipat sa ganoon karaming bata patungong kabisera ay masyadong mahal at halos imposible dahil sa limitadong pondo nila. Pagkatapos ng usapan, umalis sina Chrome at Shelly sa simbahan. Habang naglalakad, napunta ang kanilang usapan tungkol sa Hall of Disaster. Na-curious si Chrome kaya tinanong niya si Shelly para sa higit pang detalye. Pinaliwanag niya na isa itong napakadelikadong piitan na kilalang nakamamatay. Kahit ang isang grupo mula sa Royal Capital na may 20 batikan na adventurers ay naubos ng walang bakas noong sinubukan nilang tapusin ito.
Dahil sa malagim na kapalpakan na ito, tuluyang inabandona ng kapital ang bayan, dahil para sa kanila ay hindi ito sulit sa gastos, yaman, at lakas tao. Nang marinig ito, napaisip si Chrome sa orihinal niyang plano, ang mag-level up sa pamamagitan ng pagpatay ng mga halimaw sa Hall of Disaster. Pero, ang mismong pagsaksi sa mga kalupitang ginawa ng Evil Dragons ay nagpabago sa kanyang mga prioridad. Ngayon determinado na siyang linisin ang bayan hindi lang mula sa mga halimaw kundi pati na rin sa mga mapaniil na nangaapi sa mga tao rito. Ayon sa kanya, kung matatapos niya ang piitan, mapipilitan ang kapital na magpadala ng reinforcements. Kapag nawala na ang banta ng piitan, mawawala ng dahilan ang Evil Dragons para manatili, at sa wakas ay babalik na sa normal ang bayan. Kinuyom ni Chrome ang kanyang mga kamao, lalong naging buo ang kanyang pasya. Mapanganib ang daang tatahakin, pero kung magtatagumpay siya, maililigtas niya ang bayang ito, at marahil ay makahanap ng sarili niyang katubusan. Samantala, nagtungo si Jeff sa pinuno ng Evil Dragon na si Gallord. Nagrereklamo na parang batang pinagalitan, inikwento niya ang mga nangyari sa labanan sa simbahan. Pero hindi nakikinig si Gallord sa mga palusot. Sa isang malamig na tingin, kinuwestiyon niya kung bakit tumakas si Jeff nang matalo si Raido imbes na manindigan at lumaban. Nanlamig si Jeff sa nakakapanindig balahibong presensya ni Gallord. Kilala bilang halimaw ng Oddfield, si Gallord ay isang puwersa ng kalikasan, isang napakalakas na halimaw na kahit ang mga pinakamatapang na mandirigma ay hindi susubukan na labanan. Pagkatapos takutin si Jeff, nagbigay si Gallord ng matinding babala, sinabing mapupugutan siya ng ulo kung sisirain niya uli ang kanilang pangalan. Paglipat ng usapan, bumaling si Gallord sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan na si Canela at humingi ng update. Ipinaalam sa kanya ni Canela ang isang mas mabigat na issue. May namataang mga knight ng kaharian sa Oddfield. Ang kanilang mga kilos ay nagpapahiwatig na baka sila gumagawa ng isang patibong na maaaring magdulot ng gulo sa pagkontrol ng Evil Dragon sa bayan. Sa ibang lugar, sinimulan na ni Chrome ang kanyang investigasyon sa Hall of Disaster. Habang sinusuri niya ang lugar, napukaw ang atensyon niya sa isang gulo malapit sa kanya, isang halimaw na umaatake sa mga inosenteng sibilyan. Sakto nang papagitna na sana si Chrome, isang adventurer ang humarang, gamit ang holy power para madaling itaboy ang halimaw. Kahit na epektibo ang mga atake niya gamit ang holy power, nahihirapan ang adventurer na makatama ng isang malakas na suntok. Napansin ang kanyang paghihirap, pumasok si Chrome at nag-alok ng tulong. Naramdaman ng adventurer ang kanyang lakas kaya masaya niyang tinanggap ang tulong niya. Magkasama nilang hinarap ang halimaw. Ipinakita ng adventurer ang pambihirang galing, pinuno ng holy magic ang kanyang espada, isang kakayahang higit na mas malakas kaysa sa lightning infusion ni Raido laban sa mga halimaw. Pinangibabawan ng holy power ang nilalang, at sa isang eksaktong saksak, hiniwa niya ito sa gitna. Nakahinga ng maluwag si Chrome, nagpapasalamat na hindi niya na kailangang gamitin ang kanyang monster form. Pero, nakaramdam ng kakaiba sa kanya ang matalas na instinct ng adventurer. Nararamdaman niya ang isang madilim at masamang kapangyarihan na nagtatago sa loob ni Chrome. Tinatawag naming mga lalaki itong intrusive thoughts. Pero sa kaso niya, lalo siyang naghinala. Napagpasyahan niyang subukan siya. Sa isang kalmado pero matatag na paraan, naghanda siyang gamitin ang kanyang skill para alamin kung tunay na tao ba si Chrome o isang nilalang na lubos na naiba. Nang palibutan ng mga tao ang mga adventurer, nagpapasalamat ng lubos sa pagligtas ng buhay nila, nagbago ang atmosfera mula sa kaba papunta sa ginhawa. Lumapit ang isang batang musmos, na lalaki ang mga mata sa paghanga, nagpapasalamat sa kanila ng may malaking ngiti. Tila lumipas na ang panganib at sa wakas ay makakahinga na ng maluwag ang bayan. Pero madaling naglaho ang sandali ng kapayapaan. Ang naghihingalong halimaw, sa huling sandali ng desperasyon, ay inipon ang natitirang lakas para sa isang huling atake. Ngayon, ang puntirya nito ay ang bata, na nakatayo ng masyadong malapit, walang malay sa nakaambang panganib. Ang adventurer, na nakatuon pa rin sa pagdiriwang, ay hindi napansin ang huling galaw ng halimaw. Pero agad itong nakita ni Chrome. Bumilis ang tibok ng puso niya nang mapagtantong nasa panganib ang buhay ng bata. Sa human form niya, alam niyang hindi niya maaabot ang bata sa tamang oras. Nagkagulo ang isip niya habang kinakain siya ng takot na baka makita ng mga tao ang tunay niyang anyo. Maaaring matakot sila sa kanya, kamuhian siya, o mas malala, tingnan siya bilang isa sa mga halimaw na gusto niyang lipulin. Pero sa pagkakataong iyon, bumaha sa isip niya ang mga alaala ng mga magulang niya na kinuha ng mga halimaw mula sa kanya. Hindi niya pwedeng hayaang dumanas ng parehong kapalaran ang isa pang inosente. Ang pagiging tao niya, ang bahagi niya na nagmamalasakit pa rin, ang umibabaw sa takot niya. Dahil wala ng oras para mag-aksaya, in-deactivate ni Chrome ang masquerade skill niya, ipinapakita ang anyong halimaw sa isang iglap. Sa isang saglit, pinrotektahan niya ang bata, hinarangan ang atake ng halimaw ilang pulgada lang mula sa kanya. Walang atubili na gumanti si Chrome, bumira ng isang malakas na atake na nagpadala sa halimaw sa kawalan. Natahimik ang bayan. Ligtas ang bata, pero ang naramdamang ginhawa ay pansamantala lang. Ang mga taong bayan na kanina lang ay naghihiyawan ngayon ay napaurong sa takot.
Umalinggaw ang takot sa madla at ang mga bulungan ay mabilis na kumalat. Kinilabutan silang lahat at itinuring siyang isa sa mga halimaw. Nangitim ang mukha ng adventurer. Nakumpirma na ang nauna niyang hinala. Tama siya simulat sa pool. Hindi isang tagapagligtas si Chrome. Isa siyang halimaw, isang mapanganib na nilalang na nagpapanggap. Kusa na inabot ng kanyang kamay ang kanyang sandata. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pagnanasang pumatay. Para sa kanya, isang banta si Chrome at hindi niya ito pwedeng hayaang makapanakit ng iba. Para kay Chrome, bumagsak sa kanya ang bigat ng desisyon niya. Nailigtas niya ang bata, pero ano ang naging kapalit? Ang takot at pandidiri sa mga mata ng mga taong bayan, ang pagtakwil, ang kilabot. Mas higit pa ito sa inaasahan niya. Kumilos siya dahil sa tungkulin, udyok ng mga alaala ng mga magulang niya, at ang nais niyang protektahan ang mga hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Pero para sa kanya, naging sulit ang lahat dahil nakapagligtas siya ng buhay. Habang naghahanda ang adventurer na harapin siya, naiwan si Chrome para harapin ang mga epekto ng desisyon niya. Nakapagligtas siya ng buhay, pero dahil doon, nawalan siya ng iba, ang tiwala ng mga taong umaasa siyang maproprotektahan niya. Pagkatapos matalo ni Chrome ang halimaw, mabilis niyang naintindihan ang mapait na katotohanan. Ang mga taong bayan, imbes na magpasalamat, ay itinuring na siyang kakampi ng nilalang na kakapatay niya lang. Agad na napagtanto ng adventurer, na si Mira, ang panganib na dala ni Chrome at walang inaksayang oras sa pagpapaalala sa madla. Sinabi niya sa kanila na isang shifter si Chrome, isang mapanganib at mapanlinlang. Ang kanyang babala ay nagdulot ng takot sa mga taong bayan na, sa takot, ay naghanda ng mga sandata upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Nang makitang lumalala ang sitwasyon, walang ibang magawa si Chrome kundi ang tumakas. Kahit nung tumatakbo na siya, pinagbabato pa rin siya ng mga tao at pinagsisigawan ng mga pang-insulto, hinahamak siya hanggang sa mawala na siya sa paningin nila. Pero, sa pagkakilala ni Mira sa lakas ni Chrome, pinigilan niya ang mga taong bayan sa paghabol pa sa kanya. Naintindihan niya na hindi ordinaryong halimaw si Chrome, at lalong lumaki ang hinala niya na baka siya ay mas mapanganib na nilalang na natutunang makihalubilo sa mga tao. Bago pa man susundan ni Mira si Chrome, isang batang babae na nailigtas ni Chrome kanina ang lumapit. Ipinaalala niya sa madla na itinaya ni Chrome ang buhay niya para protektahan sila, lalo na siya. Tumigil ang mga tao, pero nanatiling matindi ang takot nila sa shifter. Bago pa man makakilos si Mira, dumating at sumingit ang kapitan niyang si Alan. Pinababa niya ang armas niya, ipinapaalala sa kanya na may mas mahalaga silang misyon na kailangang tapusin. Hindi nila pwede maging kaaway ang mga tao sa bayan o makuha ang atensyon ng Evil Dragon Faction. Kung nagkataon, pwede itong humantong sa isang malawakang labanan. Kalaunan, sa isang liblib na lugar, ipinaliwanag ni Mira ang sitwasyon kay Captain Alan. Hindi siya matinag sa mga pagkabahala ni Mira, inuulit na ang priority nila ay ang mas malaking misyon. Sadyang hindi maiiwasan ang mga casualties sa trabaho nila. Ang pangunahing layunin nila ay mahanap ang lalaking may pulang buhok, ang nagpasimula ng Hall of Disaster. Kung hindi nila siya agad mapipigilan, ang magiging pinsalang idudulot niya ay hindi matatawaran. Samantala, nang wala ng iba pang pagpipilian si Chrome, pumunta siya sa Hall of Disaster. Buo na ang pasya niya. Alam niyang kung mag-evolve siya sa loob ng piitan, pwede siyang maging mas malakas at makakabalik sa kapital. Ang pinakamithiin niya ay makapiling ulit ang kanyang kapatid at palayain ang bayan mula sa mga mapang-aping pinuno nito. Sa simbahan, ganito rin ang naging desisyon ni Shelley. Dahil hindi na niya kayang manood lang, nilisan niya ang simbahan dala ang parehong determinasyon. Alam niyang kinuha na ng mga halimaw ang lahat sa kanya, kaya hindi na siya papayag na maghasik pa sila ng lagim. Lingid sa kanilang kaalaman, magtatagpo ang landas ni Chrome at Shelley, parehong determinado na harapin ang mga lagim sa loob ng butas ng sakuna at baguhin ang kapalaran ng bayan. Habang palalim ng palalim si Chrome sa butas ng sakuna, maingat siyang nagpatuloy pero nakaramdam siya ng ginhawa. Sa dunggan na ito, hindi niya kailangang maging laging alerto tulad ng ginagawa niya sa mundo ng mga tao. Ang mga debuff na karaniwang nararanasan ng mga tao ay walang epekto sa kanya rito, kaya maaari siyang manatili sa anyong halimaw ng walang limitasyon. Nagbigay ito sa kanya ng kalamangan, pero nangangahulugan din ito na kailangan niyang umasa sa kanyang kutob at kakayahan para malampasan ang mga hindi inaasahang pagsubok. Sa kanyang pagpapatuloy, may nakita siyang sanga-sangang daan. Dahil walang malinaw na direksyon, ipinaubayan na lang ni Chrome sa tadhana ang kanyang pupuntahan. Inihagis niya ang kanyang espada sa ere at hinayaang ito ang pumili ng daan. Mukhang walang basihan ang kanyang desisyon, pero sa sitwasyong iyon, marahil iniligtas nito ang kanyang buhay. Pagbangtas niya sa kaliwang daan, agad na nakaramdam si Chrome ng lagkit sa kanyang mga paa. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita niyang naipit ang paa niya sa isang malaking sapot ng gagamba. Bago pa siya makakilos, dalawang demonyong gagamba ang bumaba sa kanya, at mababaka sa kanilang mga mata ang matinding gutom. Kahit mas mababa ng ilang level ang mga ito kaysa sa kanya, alam ni Chrome na mapanganib na labanan ng sabay ang dalawang ito, lalo na't kaya nilang magtulungan sa pag-atake. Hindi nagsayang ng oras ang mga gagamba. Nagpakawala sila ng sunod-sunod na atake ng mga bato, kaya napilitang kumilos ng mabilis si Chrome.
Iniwas niya ang kanyang espada para hiwain ang mga sapot, pero bago pa niya ito tuluyang maputol, binalot agad ng mga gagamba ng panibagong sapot ang kanyang mga kamay. Hindi na niya maigaw ang kanyang mga braso, kaya wala siyang kalaban-laban. Sa oras ng panganib na ito, napagtanto ni Chrome na pabor sa kanya ang pagkakakulong sa sapot. Hinila niya ng malakas ang mga sapot, kaya nagkalapit ang dalawang gagamba. Nagkabungguan sila at sandaling nawala ng ulirat. Nang hindi nagsasayang ng oras, ginamit ni Chrome ang kanyang mga kuko ng halimaw para punitin ang mga gagamba, at madali niyang napahiwa-hiwa ang mga ito. Mabilis lang ang labanan, at kahit madali siyang nanalo, sapat na ito para umabot ang level niya sa 26. Pero alam niyang para mas maging malakas pa, kailangan niyang harapin ang mga kalaban na higit na malakas sa kanyang kasalukuyang level. Eksaktong naisip niyang makakapagpahinga siya ng saglit, isang nakakapangilabot na presensya ang bumalot sa silid. Isang higanting demonyong gagamba na mas malaki at mas nakakatakot kumpara sa iba ang lumitaw sa kanyang harapan. Level 37 ang gagambang ito, kaya higit itong mas mabangis kaysa sa mga nakalaban na ni Chrome. Sa isang iglap, sumugod ang halimaw at inipit si Chrome sa pader. Nawalan siya ng hininga sa tindi ng atake nito, kaya agad siyang nakaisip na tumakas. Pero nang susubukan na niyang umatras, nalaman niyang napapalibutan siya ng mga sapot nito. Pugad pala ito ng mga gagamba, balot ng makakapal at malalagkit na sapot ang buong paligid. Ang nag-iisang labasan ay nakaharang na dahil sa higanting gagamba. Wala siyang matatakasan. Wala nang ibang pagpipilian si Chrome kundi harapin ang halimaw. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada, naghahanda sa paparating na matinding laban. Ito ay laban para sa kanyang buhay, at kung gusto niyang makaligtas, kailangan niyang ibuhos ang lahat ng kanyang lakas. Walang awang sumugod agad ang higanting demonyong gagamba, at walang inaksayang oras sa pag-atake. Sa pagsugod nito, nawasak ang mga pader sa paligid ni Chrome at umatake gamit ang malalaking kuko nito. Sa kabila ng napakalaking anyo ng gagamba, naging bentahe ang mas maliit na katawan ni Chrome para mabilis niyang mabasa ang mga galaw nito. Mabilis at mainat siyang umilag sa mga parating na atake, sapat lang para makaiwas sa matutulis na kuko. Mabilis na sinuri ni Chrome ang sitwasyon. Marahil bentahe sa gagamba ang laki nito dahil sa taglay nitong lakas, pero nakalalamang siya sa malapitang labanan. Kung magagawa niyang makalapit ng husto, baka makapagpakawala siya ng isang matinding atake. Pero bago pa siya makakilos, ipinakita ng gagamba ang bagong kakayahan nito, ang sinulid ng dugo. Hindi lang ordinaryong sapot ang lumabas mula rito. Puno ito ng matinding kapangyarihan na kayang sirain ang anumang madaanan nito. Sa oras na tamaan siya nito, alam ni Chrome na malalagay siya sa malaking panganib. Isang direktang tama lang mula sa sapot na ito, siguradong tapos ang buhay niya. Nasundan pa ito ng panibagong atake mula sa gagamba, nagpakawala ito ng sandamakmak na sapot kaya tuluyan nang nabalot ang buong paligid, halos imposibleng makakilos pa. Bumulaga na lang kay Chrome na naipit siya sa pader, papalapit ng papalapit ang mga malalagkit na sapot. Sa sobrang sikip ng espasyong iyon, naging sagabal lang ang malaki niyang anyo bilang halimaw. Hindi na nakatulong ang kanyang laki. Ito na ang naging problema niya. Nang malaman niyang kailangan niyang baguhin ang kanyang taktika, ginamit ni Chrome ang kanyang masquerade skill at bumalik siya sa pagiging tao. Sa mas maliit niyang anyo at mas mabilis na kilos, agad naramdaman ni Chrome ang magandang epekto nito. Bumilis ang kilos niya kaya naging mas madali para sa kanya na umiwas sa mga atake ng gagamba. Ang bagong liksing ito ay nagbigay daan para makalapit siya at umatake, kung saan sinaksak niya ang isa sa naglalakihang mga mata ng gagamba. Napasigaw sa sakit ang gagamba pero hindi pa ito sumusuko. Sa pagganti nito, iwinasiwas ng gagamba ang matatalim na kuko papunta sa kanya. Bahagyang naharangan ni Chrome ang atake pero yumanig sa mga buto niya ang tindi ng puwersa nito. Bago pa siya makabawi, ginamit ulit ng gagamba ang mga sapot nito para hulihin siya. Sa isang iglap, hinila siya patungo sa nakangangang bunganga ng gagamba. Alam ni Chrome na ito na ang huli niyang pagkakataon. Habang papalapit siya ng papalapit, mabilis niyang ginamit ang partial transformation para ibalik ang braso niya sa anyong halimaw. Gamit ang matatalas na kuko, biniyak niya ang sarili niyang braso kaya nakawala siya mula sa pagkakahuli sa sapot. Ang mapangahas na galaw na ito ang nagbigay ng pagkakataong matagal na niyang hinahanap. Nang makawala ang kanyang mga kuko, sumugod siya sa gagamba at nagpakawala ng isang napakalakas na atake na bumasag sa mga depensa nito. Nang hina at malapit nang bumagsak, sinubukan pang gumanti ng gagamba pero huli na ang lahat. Tinapos na ni Chrome ang kalaban at pinadala niya ang higanteng halimaw sa kabilang buhay. Pagod na pagod at puro pasa, nanalo pa rin si Chrome. Matindi at nakakapagod ang laban pero sa kabila ng lahat, nakamit niya ang tagumpay. Bumilis ang tibok ng puso niya nang mapagtantong muntik na siyang mamatay pero heto't buhay siya. Isang hakbang na lang papalapit sa mithiin niya, pero sigurado siyang palala ng palala ang panganib na naghihintay sa kanya. Para ngayon, hinayaan niyang makahinga ng maluwag bago niya ipagpatuloy ang pag-usad sa loob ng dungsyon. Malaking pagbabago ang naganap matapos manalo ni Chrome sa higanteng demonyong gagamba. Hindi lang umabot ang level niya sa hindi kapanipaniwalang 33, kundi dahil sa regeneration skill niya ay muling nadugtong ang naputol niyang braso, bagay na napaka-imposible para sa nakararami.
Ang kanyang pagkapanalo ang lalong nagpataas ng tiwala niya sa kanyang sarili. At matapos magpahinga ng konti at mag-ipon ng mana, tuloy-tuloy na siyang naglakad papasok sa dungeon. Maingat niyang tinandaan ang nilalakaran niya, sinisiguradong hindi siya maliligaw, pero mahirap manatili sa direksyong iyon dahil tila nakakalitong maze ang dungeon. Sa kabila ng balakid na iyon, umakyat muli sa level 37 ang level niya. Pero ang mga hamon sa dungeon ay hindi lang umiikot sa mga halimaw. Critical ang supply ng pagkain ni Chrome. Kinailangan niyang magkasya sa pagkain ng tira-tirang laman ng mga gagamba. Hindi man magandang ideya, pero pagkain din ito. Habang kumakain siya, narinig niya ang mga yabag ng paa, kaya agad siyang naalarma. Maliwanag na mula ito sa mga paa ng tao, kaya nabahala si Chrome, naghahanda sa anumang susunod na mangyayari. Mabilis niyang pina-activate ang kanyang masquerade skill, ibinalik sa tao ang kanyang anyo para maging normal lang ang tingin sa kanya. Maya-maya pa ay ipinakita na rin kung sino ang may-ari ng mga yapak. Si Shelly iyon. Tila tumigil ang tibok ng puso ni Chrome. Si Shelly lang ang tanging nakapagparamdam ng kabutihan kay Chrome, at ang pagkakita sa kanya sa loob ng madilim na dungeon ay nakapagbigay sa kanya ng lubos na ginhawa at gulat. Maging siya ay nagbabantay rin, handa nang gumamit ng isang mahiwagang bato. Pero nang makita niyang nakaupo roon si Chrome, pareho silang nabigla sa mga nangyayari. Naunang nagsalita si Shelly, at hindi napigilan ni Chrome na magtanong kung paano ito nakarating sa malalim na bahagi ng dungeon nang wala man lang dalos. Ipinaliwanag niyang may dala siyang mapa. Isa itong detalyadong talaan ng mga halimaw at daanan sa loob ng dungeon na tumulong sa kanyang dumaan sa ligtas na ruta para iwasan ang panganib. Si Chrome, gayunpaman, ay nagpunta sa dungeon na may ibang layunin, hindi lang para mag-level up, kundi para talunin ang boss. Alam niyang delikado ang gagawing iyon, pero pursigido siyang tapusin ang lahat ng mag-isa. Pinaalis niya si Shelly, nangangamba siya para sa kaligtasan ng dalaga, pero batid ni Shelly na nagsisinungaling lang siya. Napagtanto ni Shelly na pumunta si Chrome sa dungeon para tapusin ito ng mag-isa, dahil ayaw niyang isugal ang buhay ng iba. Isang misyong pagpapakamatay iyon na may maliit na tsansang magtagumpay. Tumanggi siyang umalis, sinabing mayroon din siyang sapat na dahilan para patayin ang boss gaya niya. Ipinaliwanag niya na sa kaalaman niya sa mga halimaw at sa kanyang paghahanda, magiging malaking tulong siya sa pagpapabagsak sa mga ito. Ginamit pa nga niya ang perang nakuha niya mula sa simbahan para maghanda ng mga gamit para sa mga hamon sa dungeon. Ibinunyag ni Shelly na natuto siya sa mga pagkakamali ng mga namatay sa dungeon, pinag-aralan ang mga kahinaan ng halimaw, at handa silang harapin. Mayroon din siyang impormasyon tungkol sa dungeon boss na maaaring napakahalaga. Bagamat nag-aalangan pa rin, naisip ni Chrome na sa natitirang 9 na oras sa kanyang masquerade skill, hindi siya pwedeng magsayang ng oras. Kung gusto niyang tapusin ang dungeon, kailangan niyang kumilos agad, at baka ang tulong ni Shelly ang mismong kailangan niya. Samantala, malayo sa dungeon, nakarating sa paksyon ng Evil Dragon ang tungkol sa presensya ni Shelly. Galit na galit si Galord, ang pinuno ng paksyon. Sinigawan niya ang kanyang tauhan at pilit inaalam kung paano nakarating ng ganoong kalayo si Shelly sa dungeon. Naniniwala ang tauhan niya na tiyak na mamamatay na si Shelly pagkapasok pa lang niya, pero hindi nakakasiguro si Galord. Naghihinala siyang hindi lang simpleng adventurer si Shelly, baka isa siyang kabalyero na nagpapanggap. Si Galord, na laging maingat, ay inutusan ang tauhan niya na maghanda sa pag-atake. Alam niyang maaaring maging komplikado ang mga bagay dahil sa presensya ni Shelly sa dungeon, kaya hindi niya ito pwedeng maliitin. Habang naghahanda siyang pakilusin ang kanyang puwersa, pinatibay niya ang kanyang sarili para sa anumang mangyayari. Kasama si Shelly, naging mas madali para kay Chrome ang paglalakbay sa loob ng dungeon. Napatunayang napakahalaga ng kanyang pagiging maabilidad at kaalaman sa dungeon. Nang makorner sila ng isang kawan ng mga demon spider, mabilis na kumilos si Shelly, nagkalat ng colchic seed powder sa hangin. Nabulag ng pulbos ang mga gagamba, kaya nagkaroon ng mahalagang pagkakataon si Chrome na patayin sila. Nakakapagod ang labanan pero sulit naman. Hindi lang nakaligtas si Chrome, kundi nag-level up din siya, kaya mas lalo pa siyang lumakas. Si Shelly, hawak ang mapa, ang gumabay sa kanya sa mga pinakaligtas na daan. Habang palalim sila ng palalim, hindi niya maiwasang isipin kung gaano karaming buhay ang nasawi para lang magawa ang mapang inaasahan nila ngayon. Mababakas ang matinding lungkot sa boses niya. Dahil naramdaman ang pag-aalala nito, agad siyang pinanatag ni Chrome. Simple lang ang mga sinabi niya, pero may kasama itong paninindigan na nagpalakas ng loob ni Shelly. Ipinaalala niya rito ang kanilang isang layunin, ang tapusin ang dungeon at wakasan ang mga bangungot dito anuman ang mangyari. Sinubok agad ang kanilang katatagan nang makaharap nila ang isang nakakatakot na kalaban, isang Arachin, isang dambuhalang gagamba na may itaas na katawang tao at mga matutulis na kuko. Sa isang saksak lang ng kuko nito ay tumalsik si Chrome sa pader, isang patunay ng labis na lakas nito. Isang level 42 na halimaw ang Arachin at malayong mas mataas ang Yi at Ni nito kaysa kay Chrome. Agad ipinaalam ni Shelly kay Chrome na ang nilalang na ito ang pangalawa sa pinakamalakas sa dungeon, sumunod lang sa mismong boss.
Binigyang diin niya na kailangan nilang dumikit sa halimaw dahil nakakamatay ang mga atake nito mula sa malayo at itinuro din ang mahinang paningin nito malapit sa mga binti. Sinunod ni Chrome ang payo niya, pinuntirya ang mga binti nito at matagumpay na naputol ang ilan sa mga yon. Dahil alam niyang mahina sa apoy ang Arachin, binato ni Shelly ng Magic Stone ang halimaw. Nagliyab ang bato pagkatama nito, sinunog ang Arachin at nagbigay ng pagkakataon kay Chrome na makapagbitiw ng isang malakas na atake. Nagbunga ang kanilang pagtutulungan, at pagkatapos ng matinding laban, natalo nila ang Arachin ng may kaunting dalos lang. Napakasulit ng kanilang tagumpay. Nadagdagan ng 2 level si Chrome kaya umabot na siya sa level 40. Subalit, naubos ang malaking bahagi ng energy niya sa laban, at nararamdaman niyang nawawala na ang epekto ng kanyang masquerade skill. Naubusan na sila ng oras. Kung gusto nilang tapusin ang dungeon, kailangan nilang harapin agad ang final boss. Ang pinakamalakas na halimaw sa dungeon ay ang Devil Monkey na si Oribas, isang nilalang na kumitil na ng buhay ng napakaraming kabalyero at adventurer. Pinamunuan na ni Oribas ang dungeon noon pa man, kaya ang nakakatakot na presensya nito ay isang patuloy na banta. Gayunpaman, dahil sa sakripisyo ng mga nauna sa kanila, alam ni Shelly ang mga kahinaan nito, isang malaking bentahe para sa kanilang laban. Samantala, sa bungad ng dungeon, naghanda si Gallord at ang kanyang mga tauhan para manambang. Malinaw ang kanilang layunin, kunin ang ulo ni Shelly at tapusin na siya ng tuluyan. Pero ang hindi alam ni Gallord, hindi nag-iisa si Shelly. Sa tabi niya ay nandoon si Chrome, ang sobrang lakas na halimaw, handang harapin ang anumang hamon na dumating sa kanila. Nang malapit na ang huling laban, nag-usap sina Shelly at Chrome para pagplanuhan ang kanilang estratehiya upang talunin ang dungeon boss na si Oribas. Nilinaw ni Shelly na wala siyang balak na hayaan si Chrome na gumawa ng lahat ng trabaho. Masyadong mapanganib ang sitwasyon. Maraming taong mahalaga sa kanya ang umaasa na magtatagumpay siya. Nirespeto ni Chrome ang desisyon niya, pero pasikreto pa rin siyang nag-alala kung paano nila tatalunin ang ganoon kalakas na kalaban. Nang makapasok na sila sa boss chamber, nakakapanghina ang mismong presensya ni Oribas. Nakatingala sa kanila, ang Devil Monkey na si Oribas ay isang level 52 na dambuhala, ang pinakamalakas na kalaban na hinarap ni Chrome kailanman. Bumabakas ang labis na lakas sa katawan nito, at tila tumatagos hanggang kaluluwa ang nagliliyab na pulang mga mata nito. Kahit pa napakalakas ni Oribas, mayroon itong kahinaan. Kasing bilis nito ang kidlat, pero nakakagalaw lang ito ng dire-diretso, at umaasa sa sobrang bilis at lakas para lamangan ang mga kalaban nito. Para labanan ito, nakaisip ng plano si Chrome. Kung gagalaw siya ng pazigzag, magagamit niya ang kahinaang ito para iwasan ang mga direktang atake nito na nakakamatay. Walang pag-aalinlangang ginawa ni Chrome ang kanyang plano. Habang sumusugod si Oribas para tapusin ang laban gamit ang isang malakas na atake, mabilis na nagparoot pa rito si Chrome, at muntikan ng matamaan sa mga matutulis na kuko ng halimaw. Ang bawat sablay na atake nito ay nag-iwan ng malalalim na hiwa sa mga batong pader ng kwarto, patunay sa mapanirang lakas ng nilalang. Matapos ang ilang matensyong pag-iwas, nakakita si Chrome ng pagkakataon. Bumaon ang mga kuko ni Oribas sa pader dahil sa isang sablay na atake, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Chrome na umatake. Iwinasiwas niya ang kanyang espada ng buong lakas, pinuntirya ang mga binti ng halimaw. Kahit ibinuhos na niya ang lahat ng lakas niya, halos hindi man lang nahiwa ng espada ang makapal nitong balat, kaya laking gulat ni Chrome sa tigas nito. Si Shelly, na determinadong tumulong, ay tumalon sa likod ni Oribas at isinaksak ang sandata niya sa laman nito. Ngunit hindi rin tumagos ang talim niya sa balat nito, at mas lalo lang ikinagalit ng halimaw. Umungol ng napakalakas si Oribas, at tumalsik sina Chrome at Shelly palayo dahil sa lakas ng shockwave ng galit nito. Bumagsak sila sa lupa at saglit na nahilo. Mukhang nasugatan si Chrome kaya nag-alala si Shelly. Pero pinakalma niya ito at sinabing galos lang iyon at kaya pa niyang lumaban. Nang makatayo muli si Chrome, naisip niyang gamitin ang kanyang mga kuko ng halimaw sa pamamagitan ng partial transformation. Sinabi ng instinto niya na baka ang mga kuko lang niya ang tanging paraan para masugatan ng matindi si Oribas, pero inalis din niya agad ang ideyang iyon. Kung makikita ni Shelly ang anyo niya bilang halimaw kahit bahagya lang, baka masira ang tiwala nito sa kanya. Ang mas malala pa, kung tuluyan siyang magpalit anyo, baka magpanik ito, at masira ang komunikasyon nila, na napakahalaga para sila ay makaligtas. Sa ngayon, nagdesisyon si Chrome na umasa muna sa kanyang anyong tao, kahit pilitin pa niya ang kanyang sarili hanggang sa kanyang limitasyon. Si Shelly, nanginginig pero hindi nagpapatinag, ay nanatili sa tabi niya, na may nag-aalab na determinasyon sa kanyang mga mata. Magkasama silang naghanda para sa susunod na yugto ng kanilang laban kay Oribas. Alam na ang tagumpay ay mangangailangan ng lahat ng kanilang lakas at higit pa. Habang tumitindi ang laban, nilipat ni Oribas ang kanyang atensyon kay Shelly dahil naramdaman nitong isa itong mahinang target. Si Chrome, nang maramdamang nasa panganib siya, ay pumagitna ng tama sa oras para harangan ito mula sa isang malakas na atake. Kahit ginagawa na niya ang lahat para ibaling ang atensyon nito, patuloy pa rin itong inaatake si Shelly.
Subalit hindi masyadong pinansin ni Oribas ang mga ginagawa niya at nag-focus lang kay Shelly. Dahil dito, nagkaroon ng malaking pagkakataon si Chrome, at ginamit niya ito para sugatan ang malaahas na buntot ng dambuhalang boss gamit ang isang malakas na hampas. Mas lalong nagalit si Oribas dahil sa sakit ng atake, kaya napilitan itong ibaling ang buong atensyon nito kay Chrome. Bago ang laban, pinag-isipan na nina Shelly at Chrome na kung mangyari ang sitwasyong ganito, ang pinakamagandang gawin ay atakihin ang buntot nito. Sa sobrang galit na pag-ungol, nagsimulang maghanda ang boss ng isang nakakamatay na gi-attack, ang Devil's Poison Breath. Bumigat ang hangin sa paligid nila, hudyat na malapit ng pakawalan ang nakakalasong atake, pero ito mismo ang inaasahan nina Chrome at Shelly. Nang ibuka ni Oribas ang malalaking panga nito para ibuga ang lason, may ibinato si Shelly na isang supot ng pinong nakakalasong pulbos, direkta sa bibig nito. Ang pulbos na yon na nagmula sa bihirang parashroom ay napakatapang at naging dahilan para marahas na mabulunan ang halimaw kaya nahinto ang pag-atake nito. Hindi roon natapos ang epekto ng pulbos. Lumabo ang mga mata ni Oribas kaya pansamantala itong nabulag. Ngunit mabilis na nakabawi ang halimaw, umasa ito sa pagtukoy ng init para mahanap ang biktima nito. Dahil inaasahan na ito, nakahanda na ang magkapareha sa planong ito. Inactivate ni Shelly ang Magic Stone na naglalabas ng matinding init para ilihis sa kanila ang atensyon ni Oribas. Habang inaatake ng halimaw ang pain, sumugod si Shelly at hiniwa ang isa sa mga walang depensang binti nito. Lalo pang nanghina ang nilalang dahil sa atake niya, na nagbigay naman ng pagkakataon kay Chrome. Gamit ang kanyang malahalimaw na pangil, pinunit niya ang isang malaking piraso ng laman mula sa binti nito. Sa unti-unting pagbagsak ng depensa nito, lalong naging mahina si Oribas. Nangahulugan itong sinimulan na nitong ibigay ang lahat, at nanaig ang mga instinct nito sa kanya. Ngunit nang abot kamay na sana ang tagumpay, may napansin silang nakababahala. Naghihilom ng napakabilis ang mga sugat ni Oribas. Nagsimulang gumaling ang mga binti nito, at muling umapaw ang lakas nito. Bago pa sila makakilos, gumanti ang boss at nagpakawala ng matinding suntok na nagpabagsak kay Chrome sa lupa. Sa kabila ng nakadudurog na sakit, tumanggi si Chrome na sumuko. Alam niyang hindi lang ito para mabuhay, kundi para patunayan ang sarili at protektahan ang mga umaasa sa kanya. Sa pag-ipon ng huli niyang lakas, sumugod siya kay Oribas, at sinangga ang susunod nitong atake gamit ang isang desperadong paghampas ng kanyang espada. Sa isang huli at mapagpasyang galaw, ibinaon ni Chrome ang kanyang espada sa dibdib ng halimaw at tinuhog ang core nito. Nagpakawala si Oribas ng nakabibinging ungol habang nauubos ang lakas nito. Sa wakas, natalo na rin ang dungeon boss. Pagod ngunit matagumpay, tumayo sina Chrome at Shelly sa harap ng bumagsak na halimaw. Tapos na ang laban, ngunit hindi pa rin alam kung ano ang kapalit ng kanilang tagumpay at ang mga pagsubok na naghihintay. Pagkatapos ng kanilang mahirap na tagumpay, tumaas ng 7 ang level ni Chrome, umabot ito sa level 47, at 3 level na lang bago ang susunod niyang evolution. Napuno siya ng pag-asa nang mapagtanto niya ito, habang nangangarap na maging mas malapit sa pagiging tao at balang araw ay makabalik sa kanyang bayan. Naranasan din ni Shelly ang matinding paglakas, tumalo ng 8 ang level niya at umabot sa 28. Pareho silang pagod pero gumaan ang pakiramdam, at tuluyan nang naramdaman ang bigat ng kanilang tagumpay. Wala na ang dungeon na matagal nang nagpahirap sa bayan. Nang mawala ang kanyang adrenaline, napaluhod si Shelly habang tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Matindi ang ginhawang naramdaman niya, ang rurok ng maraming taon ng takot at pangungulila. Inalok siya ni Chrome ng ilang salitang nakapapagaan ng loob. Nagpalitan sila ng taos-pusong pasasalamat, at inamin na hindi sila magtatagumpay kung wala ang isa't isa. Habang ginagamit ni Chrome ang kanyang regeneration skill para pagalingin ang kanyang mga sugat, napansin niyang may 17 siyang natitira, sapat lang para mapanatili ang kanyang masquerade form pabalik sa bayan. Pareho silang maingat sa mga posibleng panganib palabas, ngunit sa ngayon, hinayaan nila ang kanilang sarili na magpahinga saglit. Gayunpaman, panandalian lang ang ginhawang iyon. Bigla na lang may nagliliyab na atake na sumugod kay Chrome. Dahil sa kanyang instinct, iniharang ni Shelly ang sarili sa harap niya at sinalo ang buong puwersa ng atake. Nawalan siya ng malay dahil sa epekto nito, at sinalo siya ni Chrome nang bumagsak siya. Lumabas mula sa mga anino ang paksyon ng Evil Dragon at nagpakita, habang nanlilisik na nakatayo ang kanilang pinunong si Gillard sa harap ng grupo. Nakasasakal ang kanyang presensya. Pagkabalik ng malay ni Shelly, nakilala niya ang sikat at masamang dragon. Kasing nakatatakot din ng dungeon boss si Gillard, at baka higit pa doon. Hindi nagsayang ng oras ang paksyon na ipagmalaki ang kanilang kalupitan. Inihayag nilang palaging kayang talunin ni Gillard si Oribas, pero pinili niyang huwag. Ang pagpapanatiling aktibo sa dungeon ay nagsisilbi sa kanilang baluktot na plano, tinitiyak na ang bayan ay mananatiling takot at nasa ilalim ng kanilang impluensya. Ang malala pa rito, ang mga knight na nagtungo sa dungeon ay hindi natalo ng mga halimaw. Pinatay sila ng paksyon ng Evil Dragon. Bahagi rin ng plano nila ang mapa na gumabay kina Shelly at Chrome. Dinisenyo iyon para akitin ang mga adventurer sa kamatayan,
at magbigay ng peking pag-asa sa sinumang matapang nahaharap sa dungeon. Dinurob ng pagbubunyag na ito ang diwa ni Shelley, na naging dahilan para manghina siya at maparalisa sa kawalan ng pag-asa. Humakbang paharap si Gallord, nakatutok ang espada nito kay Shelley. Ngunit hindi hahayaan ni Crom na mapunta sa wala ang sakripisyo niya. Tumayo siya sa pagitan niya at ng dragon at kinuyom ang kanyang kamao, inuudyukan siyang lumaban ng kanyang malahalimaw na instinct. Kahit dehado, alam ni Crom na hindi siya pwedeng umatras, lalo na't napakaraming nakasalalay dito. Malayo pa sa katapusan ang laban. Tumangging umatras si Crom habang papalapit ang mga miyembro ng paksyon ng Evil Dragon. Dahil ilang level na lang ang pagitan niya at ng kanyang evolution, kumapit siya sa pag-asang kaya pa niyang baligtarin ang sitwasyon. Ang mga alaala ng kanyang nakaraan, mga paghihirap, paglakas, at ang mga ugnayang nabuo niya ay nagliyab sa kanyang puso. Ang determinasyong ito ang nagpalakas ng kanyang loob habang humahakbang siya paharap at sumumpang poprotektahan si Shelley anuman ang mangyari. Sumugod ang unang sundalo kay Crom at nagiwan ng malalim na hiwa sa kanyang katawan. Matindi ang sakit, ngunit lalo lang nitong pinalakas ang loob ni Crom. Ngunit mas lalo siyang nanggigil sa mga pang-insulto ni Jeff, isang labis na mayabang na miyembro ng paksyon. Nang umisig sinabi ni Jeff na wawasakin nila ang simbahan at ang lahat ng nasa loob nito pagkatapos silang patayin, kumulo ang dugo ni Crom sa galit. Dahil mas marami ang kalaban at bugbog sarado na, nagsimula ng maramdaman ang epekto ng walang tigil na mga pag-atake. Mas nag-iwan ng pasa at dugo ang bawat hampas, pero tumanggi si Crom na bumagsak. Pumasok ang desperasyon, at dahil wala ng ibang pagpipilian, inactivate niya ang kanyang partial transformation skill. Nagbago ang mga kamay niya at naging malahalimaw na kuko, at sa isang matinding suntok, napalipad niya si Jeff. Nanood sa pagkagulat si Shelley habang nagpapagaling pa rin sa gilid. Iba ang malahalimaw na kamay ni Crom sa anumang nakita niya, pero bago pa niya maproseso ang nangyayari, nagpatuloy si Crom. Alam niya ang kapalit ng paglalantad ng kanyang tunay na anyo, pero mas mahalaga ang kaligtasan ni Shelley at ng bayan kaysa sa kanyang takot. Habang muling nag-ipon ang mga sundalo ng Evil Dragon at naghahandang talunin siya, gumawa si Crom ng mapagpasyang desisyon na ganap na magpalit anyo. Sa isang sigaw, binitawan niya ang kanyang masquerade skill at ganap na nag-transform sa kanyang malahalimaw na anyo. Lumaki ang kanyang katawan, tumalim ang kanyang mga kuko, at naging nakakikilabot na nakadadagdag sa bigat ang kanyang aura. Ang unang umatake na naglakas loob na humampas ay nahati sa gitna ng kanyang mababangis na kuko, hindi nag-iwan ng puwang para sa pagkakamali ang bilis at lakas ni Crom. Natigilan sa takot ang natitirang bahagi ng paksyon at nadurog ang kanilang kumpiyansa. Kahit ang pinakamatapang sa kanila ay nanghina. Nagbago ang ekspresyon ni Shelley mula pagkagulat patungo sa matinding takot. Mababa ka sa kanyang nanlalaking mga mata ang kawalan ng paniniwala, pero hindi lumingon si Crom. Hindi siya natinag, hindi nag-atubili. Ang tanging pinagtutuunan niya ng pansin ay ang mga kalaban sa harapan niya. Taglay ang matibay na determinasyon, sumugod si Crom at winasak ang hanay ng paksyon ng Evil Dragon. Kahit nakapalit pa ng tiwala ni Shelley ang malahalimaw niyang anyo, kumilos siyang walang pagsisisi, determinado siyang tapusin ang laban at protektahan ang mga pinahahalagahan niya. Sa kanyang malahalimaw na anyo, naging isang matinding puwersa si Crom. Tumatalbog lang ng walang pinsala sa kanyang tumigas na balat ang mga palasong pinakawalan ng paksyon ng Evil Dragon habang mabilis siyang sumusugod sa kanilang hanay sa di makataong bilis. Desperadong pigilan siya, itinigil ng mga sundalo ang mga pag-ataking malayo at sumugod sa malapitang labanan. Ngunit hindi maitatanggi ang agwat ng kanilang lakas. Mas lumakas pa kaysa noon si Crom na pinalakas ng mga nagdaan niyang pag-level up. Sinasamantala ng husto ang kanyang malahalimaw na lakas, tinalo ni Crom ang mga sundalo. Naging hadlang ang sarili nilang takot na nagdulot ng pag-aalinlangan at pagkakamali. Ginamit ni Crom ang kanilang matinding takot, tinakot niya silang sirain ang kanilang pormasyon para mag-iwan ng butas na atakihin. Isa-isa silang bumabagsak sa kanyang walang tigil na pag-atake tulad ng mga domino, at unti-unting nababawasan ang bilang nila habang patuloy na umaakyat ang level ni Crom. Habang dumarami ang mga bumabagsak na katawan, lalo ring lumalakas si Crom. Muling nag-ipon ang mga natitirang sundalo, pinalakas ng mga magical buff mula sa kanilang mga mage. Ngunit dahil palaging madiskarte, pumwesto ng maayos si Crom. Nang magkumpol-kumpol ang kanyang mga kalaban, nag-atubili ang mga mage na ilabas ang kanilang buong lakas dahil baka matamaan ang kanilang mga kakampi. Kahit patuloy ang paglakas niya, naramdaman niya ang matinding epekto ng laban. Hinarap ni Crom ang walang habas na pag-atake, at bagamat nahiwa niya ang isang swordsman, nagtamo siya ng napakatinding saksak sa proseso. Bukod dito, ginamit niya ang katawan ng isang patay na sundalo bilang kalasad, at sinangga ang isang malaking atake ng apoy. Nagpadala ang pagsabog ng matinding init at gulo sa buong battlefield, pero lumabas si Crom mula sa apoy, gumagapang palabas sa usok at apoy na parang isang muling isinilang na demonyo. Walang pag-aaksaya ng oras, tinarget ni Crom ang mga mage dahil sila ang pinakamagandang target. Mabilis siyang kumilos, pinabagsak niya ang isa sa kanila gamit ang marahas na paghampas ng espada.
Nagkandara pa ang mga natitirang mage para ipagtanggol ang sarili, pero walang silbi ang pagsisikap nila laban sa walang humpay na pag-atake ni Chrome. Sa wakas, magkaharap na sina Chrome at Gillard, ang pinakamalakas sa paksyon ng Evil Dragon. Ang nakapanliliit na presensya at nagbabantang aura ni Gillard ay sapat na para manghina kahit ang mga bihasang mandirigma, pero hindi nag-atubili si Chrome. Lumaban siya ng todo, lumuha ng maraming dugo, at napakalayo na ng narating para lang sumuko ngayon. Sa level 49, isang hakbang na lang si Chrome sa susunod niyang evolution. Nararamdaman niyang dumadaloy ang lakas sa kanya, ang pangako ng pagbabago na nandyan lang ngunit hindi pa maabot. Ang evolution na ito ang maaaring maging susi para mabaliktad ang sitwasyon laban kay Galorde at makuha ang tagumpay. Sa determinasyong nag-aalab sa kanyang malahalimaw na mga mata, inihanda ni Chrome ang sarili para sa pinakamatinding laban ng kanyang buhay. Habang naghaharap ang dalawang halimaw, walang inaksayang oras si Gallord at naglunsad ng mabagsik na atake. Bahagya lang naiwasan ni Chrome ang malakas na taga. Sa sobrang lakas ng puwersa nito ay tumalsik siya. Dahil nasa level 50, malinaw na mas angat si Gallord kaysa kay Chrome, pareho sa lakas at karanasan. Nang matanto niyang hindi niya matatalo ng diretsahan si Gallord, tumutok si Chrome sa pagdisarma ng palakol, ang sandatang nagbibigay ng malaking bentahe kay Gallord. Gamit ang huling patak ng kanyang mana para sa paghilom, inudyukan ni Chrome si Gallord na umatake. Sa perpektong tiyempo, sumugod siya gamit ang kanyang malahalimaw na pangil, kinagat ang palakol at hinablot ito mula sa kamay ni Gallord. Pansandaling tila nabaliktad ni Chrome ang sitwasyon, ngunit hindi pa tapos si Gallord. Nakangising ginamit niya ang kanyang pure crystallization na kakayahan, na ginawang kasing tigas ng diamanting sandata ang kanyang mga kamay. Tumama ang sumunod na suntok ng may mapangwasak na puwersa, na nagpatilapon kay Chrome sa kalagitnaan ng larangan. Bumagsak siya sa lupa, bugbog ang katawan at unti-unting nawawalan ng lakas. Tumambad sa kanya si Gallord, isang higanting puno ng purong lakas at malisya. Bukod pa rito, ang kanyang lakas ay hindi nagmula sa pribilehyo, kundi sa sakit at desperasyon. Bata pa lang ay naranasan na ni Gillard ang matinding pang-aabuso. Ang kanyang ama, isang lasinggong tirano, ay walang awang binubugbog ang kanyang ina, na nag-iwan ng mga peklat sa katawan at sumira sa kanyang diwa. Mismong si Gillard ay madalas ding puntirya ng puot ng kanyang ama, at dumanas ng matinding pambubugbog na muntik na niyang ikamatay. Isang gabi, habang nag-agaw buhay, nagising ang natutulog na kapangyarihan ni Gillard. Gamit ang bagong lakas na nag-ugat sa desperasyon, napatay niya ang kanyang ama sa sobrang galit, ngunit hindi ito nagdala ng kapayapaan. Ang kanyang ina, imbes na yakapin siya, ay tinawag siyang halimaw. Sa kanyang paningin, wala siyang pinagkaiba sa lalaking kanyang pinaslang. Ang pagtataksil at trauma ang bumago kay Gillard upang maging isang malupit na nilalang, isang taong naniniwalang kapangyarihan lang ang nag-iisang katotohanan. Ito ang dahilan kaya naranasan din ng kanyang ina ang ginawa niya sa kanyang ama. Ngayon, nasa rurok ng kanyang lakas si Gallord, handang durugin si Chrome na parang lobong nilalapa ang kanyang biktima. Ngunit hindi pa handang sumuko si Chrome. Nagpaalab sa kanyang puso ang desperasyon habang inaabot ang isang napulot na espada. Gamit ang bawat patak ng kanyang natitirang lakas, inihagis niya ang sandata ng may nakamamatay na asinta. Tumama ang talim, sinaksak si Jeff, isa sa mga tauhan ni Gallord, at agad itong napatay. Ang pagpatay na iyon ay naging sapat upang malampasan ni Chrome ang limitasyon, nagbigay sa kanya ng sapat na karanasan para mag-level up. Ang bugso ng enerhiya ay dumaloy sa kanyang katawan habang nabuksan ang susunod niyang ebolusyon. Walang pag-aalinlangang tinanggap ito ni Chrome, at nag-transform siya bilang isang malahalimaw na doppelganger. Ang kanyang bagong anyo ay may dambuhalang pangangatawan at 4 na malalakas na braso, na bawat isa ay may potensyal na makapinsala. Pagkatapos ng transformasyon, bumangon si Chrome mula sa lupa, na ang presensya ay nagliliyab ng bagong lakas. Nawala ang ngisi ni Gallord, at napalitan ito ng kislap ng pangamba. Ang labanan ay naging mas kapana-panabik pa. Ang doppelganger ay isang nakakatakot na halimaw na kilala sa kakayahang manipulahin ang ilusyon at biktimahin ang isipan ng mga kalaban nito. Ang pagbabago-bago ng anyo nito ay napaka-eksakto, kaya nitong gayahin ang hitsura, boses, at maging ang mga alaala ng isang tao. Sa ebolusyon ni Chrome, nabuksan niya ang dalawang malalakas na kakayahan, ang Dream Eater at Phantom. Nang matanto ni Gallord ang bigat ng sitwasyon, sumugod siya, determinado na tapusin ang laban bago pa magamit ni Chrome ang kanyang mga bagong kakayahan. Gayunpaman, madaling nasangga ni Chrome ang atake. Ang kanyang malahalimaw na lakas ay wala ng katapat ngayon. Walang pag-aalinlangan, ginamit niya ang Dream Eater, isang kakayahan na sumipsip sa ni Gallord at ginawa itong sa kanya, nagbigay kay Chrome ng tila walang hanggang enerhiya. Nagbigay ito sa kanya ng napakalaking bentahe sa lahat ng susunod na laban. Ang mga natitirang miyembro ng Evil Dragon, na desperadong tulungan ang kanilang pinuno, ay sumugod para atakihin si Chrome, ngunit natagpuan nila ang kanilang mga sarili na nakulong sa kanyang ilusyon. Isang phantom na kakayahan na parang isang jinjutsu. Ang kanilang mga atake, na para sana kay Chrome, ay tumama kay Gallord, dahilan upang bumukas siya sa ganting atake ni Chrome.
Sa pagsamantala sa pagkakataon, lumapit si Chrome at nagbitaw ng mapangwasak na suntok kay Gallord. Bago pa lubusang maproseso ni Gallord ang nangyayari, gumana ang Dream Eater na kakayahan ni Chrome, na pumasok ng malalim sa kanyang mga alaala. Nag-anyo si Chrome bilang ang abusadong ama ni Gallord, kinatawan ang mismong pinagmulan ng kanyang panghabang buhay na trauma. Habang nakatitig si Gallord sa gulat, nagsimula siyang bulyawan ng ilusyon ng kanyang ama, nagsasalita ng masasamang salita ng pagkadismaya. Nawala ang kumpiyansa ni Gallord nang muling lumitaw ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Sa galit, sumuntok si Gallord kay Chrome, ngunit nag-transform lang si Chrome sa anyo ng kanyang ina. Mas lalong idiniin ng ilusyon ang patalim, nang ipinakita nitong itinakwil si Gallord ng kanyang ina dahil sa kanyang mga ginawa. Bawat salita, bawat imahe, ay lalong sumira sa isipan ni Gallord hanggang sa tuluyan siyang malunod sa panaginip na ginawa ni Chrome. Sa bangungot na ito, natagpuan ni Gallord ang kanyang sarili na isa na namang bata, walang kalaban-laban at mahina. Ang kanyang ina, na dala ng hinagpis at galit, ay dahan-dahan siyang hiniwa, sinisisi siya sa kasalanan ng pagkamatay ng kanyang ama. Tila totoo ang sakit, at ang takot ay tuluyang lumamon sa kanya. Samantala, sa totoong mundo, sistematikong winawasak ni Chrome ang katawan ni Gallord. Kinakalkula ang bawat tira, sinasamantala ang mga pag-uwang na dulot ng pagkasira ng isip ni Gallord. Sa bawat atake, lalong pinahina siya ni Chrome hanggang sa maging isa na lang basag na kabibe si Gallord, kapwa sa pisikal at mental. Habang unti-unting nawawala ang buhay ni Gallord, tumayo si Chrome ng matagumpay, ang kanyang malahalimaw na anyo ay naghahari sa larangan ng digmaan. Ang paksyon ng Evil Dragon ay tuluyang nawasak, at ang nakakatakot na bagong kapangyarihan ni Chrome ay napatunayan ang kanilang halaga. Ngunit habang nakatingin siya sa pagkawasak sa kanyang paligid, isang natitirang kaisipan ang gumagambala sa kanyang isip. Gaano pa karami sa kanyang pagiging tao ang natitira? Matapos talunin si Gallord, tumaas ng husto ang level ni Chrome sa 51, na nagmarka ng kanyang pinakamahalagang ebolusyon. Ang matinding laban ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng bagong lakas, kundi pati na rin ng natatanging bentahe. Ang kanyang mga bagong kakayahan ay nagpahintulot sa kanya na sumama ng maayos sa lipunan ng mga tao nang hindi inilalantad ang kanyang malahalimaw na kalikasan. Habang ang mga natitirang miyembro ng paksyon ng Evil Dragon ay tumataka sa takot, kumuha si Chrome ng sandali upang damhin ang bigat ng kanyang mga nagawa. Ang sakuna sa dungeon ay nalutas na, at ang mga Evil Dragon na matagal nang nagpapasakit sa bayan ay wala na. Ngunit sa gitna ng tagumpay, nahulog ang kanyang tingin kay Shelley. Ang kanyang ekspresyong puno ng takot ay tumusok sa kanya na parang isang talim. Alam ni Chrome kung ano ang ibig sabihin nito. Nakita niya ang tunay nitong anyo. Naniwala siyang wala na siyang lugar sa buhay nito ngayon at marahil wala na ring lugar para sa kanya sa mundo ng mga tao. Ang kaisipang lumayo ng tuluyan sa lipunan ng mga tao ay nagsimulang mamuo sa kanyang isipan. Gayunpaman, si Shelley, sa kabila ng kanyang mga sugat at takot, ay ginulat siya. Inipon niya ang kanyang lakas, tumayo, at naglakad palapit sa kanya. Walang pag-aalinlang ang yakap niya ito ng mahigpit at taos puso. Inamin niyang natatakot siya, ngunit hindi niya kayang hindi yakapin si Chrome dahil mukhang napakalungkot nito. Natigilan si Chrome sa kanyang mga salita. Dagdag pa rito, sinabi niyang si Chrome ay isang mabuting tao. Bukod pa roon, mag-isa siyang pumunta sa dungsyon na ito upang wala ng ibang kailangang humarap sa panganib. Nangako siyang mananatili sa kanyang tabi anuman ang mangyari. Bago pa man siya matapos, bumigay ang kanyang katawan dahil sa pagod at hinimatay siya sa mga bisig ni Chrome. Nagunahan ang mga isipin ni Chrome habang hawak-hawak siya. Naisip niyang gamitin ang Dream Eater para burahin ang mga alaala niya tungkol sa kanya. Napakadalisay niya, napaka-inosente. Hindi niya gustong maging sanhi ng trauma para sa kanya. Ngunit nang pagmasdan niya ang maaliwalas nitong mukha, hindi niya magawang ituloy iyon. Si Shelley lang ang kaisa-isang taong tiningnan lagpas sa kanyang malahalimaw na anyo at nakita kung sino talaga siya. Siya lang ang nag-iisang tumuring sa kanya bilang tao. Paggising ni Shelley, napapaligiran siya ng mga nag-aalalang adventure. Habang inaalala niya ang nangyari, naalala niya ang lahat tungkol kay Chrome, ang kanyang kabutihan, lakas, at maging ang kanyang malahalimaw na anyo. Pinanatili ni Chrome ang kanyang mga alaala, ayaw nitong nakawin sa kanya ang katotohanan o ang ugnayang nabuo nila. Kasabay nito, mula sa malayo, pinagmasdan ni Chrome ang bayan. Napagpasyahan niyang mas makabubuting limitahan ang kanyang pakikisalamuha sa mga tao, para sa kanila at maging sa kanyang sarili. Ngunit hindi niya magawang mawala ng tuluyan, lalo na't si Shelley, ang kaisa-isang taong tunay na nakakita sa kanya, ay nananatili sa kanyang buhay. 2 araw matapos maklear ang dungsyon, natagpuan ng mga tao ng Oddfield ang kanilang mga sarili na nakakaramdam ng isang kakaibang pakiramdam, ang kalayaan. Wala na ang dating nakakapanikil na anino ng dungsyon, at ang bayan ay muling naging masigla at abala. Ang balita tungkol sa pagkawasak ng dungsyon ay kumalat na parang apoy, na umabot pa hanggang sa kabisera. Bilang tugon, nagpadala ang palasyo ng isang feudal lord para pangasiwaan ang pag-unlad ng Oddfield at tiyakin ang bago nitong kasaganaan. Samantala, tinanghal na bayani si Shelley. Inawit ang kanyang pangalan at umulan ng papuri mula sa mga taong bayan.
Ngunit agad niyang itinama ang kwento, at sinabing may ibang umako ng lahat ng hirap, isang misteryosong tao na gumawa ng mabibigat na trabaho. Kahit naigiit pa niya, walang nakakakilala sa nagligtas sa kanya, kaya naiwan sa balikat niya ang buong pasasalamat ng bayan. Nagdala ng maraming biyaya ang pagkakatalo ng piitan. Hindi na kailangang katakutan ng Oddfield ang mga halimaw na nagkukubli sa paligid, at tuluyan ng tumakas ang mga natitira sa paksyon ng Evil Dragon. Muli nang bumabalik sa normal ang buhay. Habang naglalakad si Shelley sa guild, napunta kay Chrome ang kanyang isipan. Inisip niya kung saan na ito nagpunta. Nahagip ng mga mata niya ang isang nakatalukbong na figura na nakaupo sa isang mesa sa pobi, katabi mismo ng wanted poster ni Chrome. Sa sobrang bilis ng tibok ng puso niya, dali-dali siyang lumapit pero nalaman niyang isa lang itong estranghero. Dismayado, sinabi niya na ipinaalala lang sa kanya ng taong iyon ang isang mahalaga sa buhay niya. Lingid sa kanyang kaalaman, si Chrome mismo ang nakatalukbong na figurang umalis ng pob. Gamit ang kanyang phantom skill, binago niya ang kanyang anyo para itago ang kanyang totoong pagkatao. Tumatak ng malalim sa kanya ang mga salita ni Shelley, nagbigay sa kanya ng lakas para patuloy na sumulong. Tahimik na nagpaalam si Chrome sa bayan at kay Shelley. Hindi lang siya mas lumakas sa abenturang ito, kundi ipinaalala rin nito ang kanyang pagkatao, isang bagay na akala niya ay matagal na niyang nawala. Taglay ang bagong determinasyon, itinuon ni Chrome ang kanyang paningin sa kanyang bayan, ang Rockdat. Matagal niya itong iniwasan, ngunit ngayon, dahil sa nag-evolve niyang kapangyarihan at sa tapang na nakuha niya mula sa pagtanggap ni Shelley, handa na siyang harapin ang kanyang nakaraan at muling makasama ang kapatid niyang si Calmia. Dahil sa bago niyang ebolusyon na dumoble sa kanyang AP at nagpahintulot sa kanyang manatili sa anyong tao nang walang hangganan, kasama pa ng Dream Eater at Phantom, maaari na siyang makisalamuha sa lipunan ng hindi natatakot na mabuko. Samantala, sa mga anino, isang bagong panganib ang nagbabadyang dumating. Nakipagkita ang isang misteryosong figura sa bagong dating na feudal lord, at sinabing kaya niyang kontrolin ang mga sakuna sa piitan at hawak niya ang kapangyarihan ng mga halimaw. Inamin ng lalaking ito, na miyembro ng kinatatakutang Claws of Devon na isang sinaunang grupo ng pananaliksik at alchemy, na ilang siglo na nilang pinag-aralan kung paano kontrolin ang enerhiya ng piitan. Ngayon kaya na nilang manipulahin ang mga piitan kung kailan nila gusto. Naintriga sa mga posibilidad ang feudal lord, at tinanong kung pwede ba itong magamit laban sa maharlikang pamilya. Tiniyak ng alchemist na sa tulong niya, mababago ng Lord ang kaharian at makakapag-iwan ng hindi mabuburang marka sa kasaysayan. Bilib sa ambisyon ng alchemist, tinawag siyang demonyo ng Lord. Dagdag pa ng alchemist, ang pagkontrol sa kapangyarihan ng piitan ay nangangailangan ng ilang kondisyon, kabilang na ang saganang maruming mana. Upang patunayan ang kanyang kakayahan, nag-alok siya ng isang demonstrasyon, ang paggawa ng isang sakuna ng piitan sa Rockdat. Ang Rockdat, isang maunlad na sentro ng kalakalan, ang perpektong target. Kung tatama doon ang isang sakuna, malilipat ang lahat ng kalakalan sa katabing bayan ng Hadwin, na hawak mismo ng Lord. Nagpangako ang plano ng yaman at kapangyarihan para sa feudal lord. Nang magsimula ang oras papunta sa sakuna, hindi na malaya ni Chrome na papalapit na siya sa kanyang pinakamalaking hamon. Aabot ba siya sa Rockdat sa tamang oras para pigilan ang sakuna, o ito na ba ang sandaling babangon siya bilang bayani ng bayan? Umuubos na ang oras, at mas tumindi na ang mga nakasalalay. Ipinagpatuloy ni Chrome ang kanyang paglalakbay patungong Rockdat, madaling pinapatay ang kawan ng mga high-level na halimaw. Kahit na malalakas sila, hindi ito naging mahirap para sa kanya, at nagbigay lang ng kaunting nasu ang pagtalo sa kanila. Pero may layunin ang mga laban dahil ginagamit ni Chrome ang Dream Eater para punan muli ang kanyang A. Agad niyang napagtanto ang limitasyon ng kakayahan. Gagana lang ito kung hindi gumagalaw ang target, kaya wala itong silbi laban sa mabilis gumalaw ng mga kalaban. Para mapanatili ang kanyang lakas, kinakain niya ang mga halimaw na pinapatay niya, habang unti-unting lumalapit sa kanyang destinasyon. Sa kabilang banda, hinaharap ng dalawang adventurer na may kasalanan sa pagkamatay ni Chrome ang kapalit ng kanilang ginawa. Sira na ang kanilang reputasyon dahil sa pagsisikap ni Calmia na ilantad ang kanilang pagtataksil. Dating iginagalang ng mga adventurer, nahihirapan na silang maghanap ng trabaho o mga kalyadong gustong sumama sa kanila. Hindi kinaya ni Arthur ang kanyang konsensya, kaya ipinasa niya ang sisi at ibinuhos ang galit kay Calmia, sinisisi siya sa kanilang pagbagsak. Ang patuloy niyang pagkapuot ay nag-apoy ng mapanganib na determinasyon na gumanti. Sa Rockdat, inihahanda na ang gagamitin sa sakuna. Ang bagong boss ng piitan. Bukod pa rito, pinamamahalaan ng isang babaeng puti ang buhok ang operasyon sa ilalim ng utos ng red-haired alchemist. Inilahad niya ang isang magic stone sa boss ng piitan, na nagpasunod dito dahil sa takot. Pinilit ng kapangyarihan ng artifact ang halimaw na sumunod, dahilan para maging ganap ang kontrol nila sa piitan. Malapit nang makumpleto ang plano ng alchemist na maghasik ng kaguluhan sa Rockdat gamit ang takot bilang sandata at pagwasak bilang layunin. Nang makarating si Chrome sa labas ng bayan ng Rockdat, bumigat ang hangin dala ng pangamba. Bawat hakbang niya ay papalapit sa komprontasyon na matagal na niyang hinihintay.
Mas tumindi pa ang mga nakasalalay, at nagbabadyang dumating ang labanan para sa Rockdat. Pagdating sa Rockdat, maingat na pinag-isipan ni Chrome ang bawat posibleng senaryo na pwedeng magdulot ng gulo at naghanda ng mga panlaban para dito. Kumpiyansa sa kanyang kakayahan at mabisang paggamit ng Etsy, desidido siyang handa siya sa anumang hamon na pwedeng mangyari. Samantala, abalang-abala si Calmia sa pagsasanay sa kanyang ice magic. Nakatuon siya sa pagkamit ng perpekto at eksaktong asinta na itinutodo ang kanyang sarili hanggang sa limitasyon. Habang pinapanood siya mula sa bintana, nakaramdam si Chrome ng magkahalong pagmamalaki at pag-aalala nang mapansing pinapagod na naman niya ng husto ang sarili. Nang matapos siya sa pagsasanay, nag-alangan si Chrome na lumapit dahil wala pa rin siyang lakas ng loob na harapin siya. Nang kunin ni Calmia ang punyal na iniwan sa kanya ni Chrome, halatang naging emosyonal siya. Hawak ng mahigpit ang talim, tahimik siyang nangakong ililigtas niya ang kanyang kuya anuman ang mangyari. Ito lang ang kailangang marinig ni Chrome para tuluyang mawala ang kanyang pag-aalinlangan. Binasag niya ang bintana na ikinagulat ng husto ni Calmia. Ang kanyang tuwa nang makita siya ay agad napalitan ng galit at pinagsabihan siyang pinag-alala niya ito ng husto. Ngunit, nang aminin ni Chrome ang kanyang pagkakamali, nawala ang kanyang galit at bumagsak siyang umiiyak sa labis na ginhawa. Naupo sila at pinag-usapan ang sitwasyon niya. Iniwasan ni Chrome na sabihin ang mga detalye ng kanyang pagkamatay at sa halip ay nagtuon sa kanyang kasalukuyang misyon. Ipinaliwanag niyang kailangan niya ring umalis muli, udyok ng kanyang responsibilidad na protektahan siya at bigyang pugay ang alaala ng kanilang mga magulang. Determinado na protektahan si Calmia mula sa panganib, tahimik siyang nangakong babalik pagkatapos ng kanyang susunod na ebolusyon, mas malakas kaysa noon, para paluhurin ang mga halimaw. Pagkaalis ng bahay, inaktiba ni Chrome ang kanyang illusion skill kaya naging invisible siya. Habang naglalakad sa bayan, hindi sinasadyang nabunggo niya si Arthur. Pareho silang nagulat sa tagpo, walang inaasahang magkikita sila. Sa kabilang banda, nakaramdam ng napakalakas na senyales ng mana ang Thor ng gwardiya sa labas ng Rockdat, isang siguradong palatandaan ng panganib. Mabilis na papalapit ang isang boss ng piitan sa Rockdat. Ang presensya nito ay nagpapadala ng matinding puwersa sa network ng mana. Bago pa man makapagbigay babala ang gwardiya sa bayan, lumitaw sa likod ng scout ang babaeng puti ang buhok, at pinatahimik siya bago pa man niya mapatunog ang alarma. Palapit ng palapit ang nagbabadyang panganib na naghahanda ng gulo sa paligid. Sa kabila ng lahat, nagawang saksakin ng gwardiya sa tiyan ang babaeng puti ang buhok. Ngunit tila walang epekto ang sugat dahil agad itong gumaling, senyales ng isang malakas na healing skill. May panunuyan niyang inamin na siya ang may pakagagawan kung bakit napunta ang mga halimaw sa Rockdat. Sa kabila ng kanyang buong lakas na lumaban, natalo pa rin ang gwardiya, at hiniwa siya sa likod ng isang nakamamatay na atake. Bilang dagdag na pang-insulto, inamin niyang hinayaan lang niya na masaksak siya nito kanina dahil natutuwa siya dito. Lumitaw ang baluktot niyang kasiyahan habang pinaglalaruan niya siya upang patagalin ang paghihirap niya. Paulit-ulit niya siyang sinaksak para lang pagalingin siya kalaunan, ginagamit ang walang katapusang sakit para makakuha ng impormasyon. Iniwan ng pisikal at mental na pagpapahirap ang gwardiya sa bingit ng pagkasira ng kanyang isipan. Kalaunan, dahil na-bored na, iniwan siya ng babaeng puti ang buhok, na tuluyang nawasak habang nagpapatuloy ang babae sa paggawa ng plano nito sa ibang lugar. Samantala, nakaharap ni Chrome si Arthur, isang tagpong matagal na nitong hinintay. Hirap iproseso ni Arthur ang sitwasyon, habang halatang nanginginig ang buong katawan. Malayong-malayo na ang anyo ni Chrome sa lalaking nakilala ni Arthur noon, mas malakas, mas madilim, at naglalabas ng kakaibang kapangyarihan. Baka sa mukha ni Arthur ang bigat ng konsensya, at mga gabing walang tulog. Para na siyang buhay na multo. Habang tumitindi ang tensyon, binalot ng desperasyon si Arthur. Dahil kumbinsidong resulta ng kanyang mga kasalanan ang pagbabalik ni Chrome, tinawag niyang halimaw si Chrome habang nanginginig ang boses niya sa takot at galit. Hinugot ni Arthur ang kanyang espada at sumugod kay Chrome, desididong patayin ang multong patuloy na bumabagabag sa kanya. Hindi na maiwasan ang sagupaan nilang dalawa kung saan ang mga hindi na resolbang emosyon ang nag-uudyok sa komprontasyon. Hindi nahirapan si Chrome na mapagtanto na sira na ang bait ni Arthur, at tuluyan na siyang nawala sa sarili nang makitang buhay pa siya. Habang iniiwasan ang magulong pag-atake ni Arthur, sinusuri ni Chrome ang sitwasyon at naghahanap ng paraan para matapos ang laban ng hindi nakakapanakit ng malala. Gamit ang likod ng kanyang espada, itinulak ng sapat ni Chrome si Arthur, at napasuray ito patalikod. Sa sobrang dali ng kanyang pag-atake, napilitang tanggapin ni Arthur ang malaking agwat ng kanilang lakas, na lalo pang nagpaalab sa desperasyon niya. Determinado si Arthur na patunayan ang sarili, kaya pinagningas niya ang kanyang espada gamit ang apoy at muling sumugod. Ngunit madali lang itong iniwasan ni Chrome, kaya napasalampak si Arthur sa lupa at tumalsik ang kanyang espada. Wala nang ibang makitang paraan, inisip ni Chrome na gamitin ang kanyang memory-altering skill para pakalmahin si Arthur, pero naantala siya ng malalayong atungal. Pamilyar ang tunog na iyon. Nakapasok na ang mga halimaw sa bayan.
Nagbalik ang nakaraan dahil sa kaguluhan, isang nakakikilabot na alinggaungaw noong gabing mamatay ang mga magulang ni Crom sa ganoon ding pag-atake. Dahil determinadong huwag maulit ang nakaraan, pinatibay niya ang kanyang loob. Sa gitna ng tumitinding tensyon, nakaharap ni Crom at Arthur ang babaeng may puting buhok na may kagagawan ng pag-atake. Sa sobrang desperasyon at walang kaalam-alam sa tunay na anyo nito, nagmakaawa si Arthur ng tulong sa kanya. Iba ang sinasabi ng kutob ni Crom at binalaan niya si Arthur, pero huli na ang lahat. Sa isang nakakikilabot ng ngiti, ibinunyag ng babae ang kanyang tunay na motibo. Sa isang mabilis na galaw, sinaksak niya si Arthur sa likod, tulad ng sinapit ng scout kanina. Ang mga inamin niya ay kasing lala ng kanyang mga ginawa. Siya ang nagplano ng pag-atake at gusto niyang angkinin ang lahat ng papuri sa pagkawasak. Bago pa niya tuluyang patayin si Arthur, namagitan si Crom, sinalag ang kanyang atake at napilitan siyang lumaban. Nagkrus ang kanilang mga espada at umalingaw-ngaw ang bigat ng kanilang lakas. Dahil sa galit at determinasyon, hinarap ni Crom ang babae sa isang laban na isa lang ang maaaring manalo. Habang nakikipagtagisan ng espada si Crom sa puting buhok na kriminal, nakahandusay si Arthur sa lupa, gulong-gulo ang isip. Hindi niya maintindihan kung bakit ililigtas siya ni Crom, ang taong mismong trinaydor niya. Ngunit sa halip na magpasalamat, nagpadala si Arthur sa takot at nagmakaawa para sa kanyang buhay. Ipinapakita ng sira niyang isipan ang isang lalaking tuluyan ng nawasak, isang anino na lang ng kanyang dating sarili. Samantala, mabilis na kinilatis ni Crom ang kanyang kalaban, at napagtantong higit pa ito kay Gillard sa lakas at kasanayan, kaya siya ang pinakamatinding kalaban niya sa ngayon. Sa kabila ng matinding hamon, nakahanap si Crom ng pagkakataon at nagawang makapagbitiw ng ilang tumpak na atake. Sa kasamaang palad, mabilis itong gumaling gamit ang isang kasanayang nakapangingilabot na katulad ng sa kanya. Pahirap ng pahirap kay Crom ang lumilipas na oras habang naiisip niya ang kaguluhang nangyayari sa bayan. Bawat segundong paglaban sa kanya ay nangangahulugan ng mas maraming buhay na nawawala dahil sa Dungeon Boss. Dahil napagtantong walang epekto ang Phantom sa taong walang takot, pumili si Crom ng ibang diskarte. Napagpasyahan niyang gamitin ang Soul Eater para pasukin ang isipan nito at alamin ang kanyang mga kahinaan. Biglang nagbago ang ihip ng laban nang magbitiw siya ng malakas na taga na nagpadisarma kay Crom at nagpatalsik sa kanyang espada. Ngunit ang pagkatalong ito ay bahagi ng kanyang plano. Sa isang iglap, ginamit niya ang kanyang partial transformation, at tinaga siya gamit ang kanyang mga kuko, habang sabay na sinisimulan ang Soul Eater. Nang pumasok si Crom sa isipan nito, napunta siya sa isang malungkot at puting kawalan, na malayong malayo sa malinaw na bayan sa mga alaala ni Gallard. Sinasalamin ng kawalang ito ang kakulangan niya ng pagiging tao. Sa paghahanap sa kawalan, nahanap rin siya ni Crom, ngunit nilamon na siya ng mga nakaririmarim na alaala. Pinanood niya habang labis itong nananahi ng mga patay na daga, na nag-eksperimento ng walang pagsisisi. Ang kawalan ng awa at ang mga baliw na ginagawa niya ay nagpanginig kay Crom. Naubos ang lakas ni Crom sa karanasang iyon, at napilitang harapin ang katotohanan ng kanyang labis na sirang isipan. Paglabas mula sa kanyang mga alaala, halos wala na siyang oras para makakilos bago pa niya samantalahin ang kanyang kahinaan at hiwain siya ng malalim sa dibdib. Dahil wala nang ibang makitang paraan para tapusin ang laban, nagpasya si Crom na alisin ang kanyang masquerade skill para ipakita ang kanyang pagiging halimaw. Gayunpaman, unti-unting bumalik ang katinuan ni Arthur at nagsimulang maintindihan ang lala ng sitwasyon. Napagtanto niyang kailangang mapigilan ang babae kahit anong mangyari. Gamit ang kanyang flame skill, nilagyan niya ng apoy ang isang bato at inihagis ito sa kanya kaya siya ay nabigla. Tumama ang atake at panandaliang nawala ang kanyang konsentrasyon. Sa sobrang galit, ibinaling niya ang atensyon kay Arthur at gumanti sa pamamagitan ng pananaksak sa braso nito. Sinuong ni Crom ang pagkakataon at umatake pagkatapos tanggalin ang kanyang masquerade skill. Ang napakalayo niyang abot at nakamamanghang lakas ang nagpabago sa takbo ng laban. Madali niyang nahaharang ang mga atake nito, kaya napilitan itong umatras. Mabilis na nalaman ng babae ang panganib. Hindi lang niya napagtanto na ang halimaw ay walang iba kundi si Crom, kundi siya ay isang puwersang hindi dapat maliitin. Si Crom, na may talino ng tao at katawan ng halimaw, ay isang nakamamatay na kombinasyon. Sa pagiging desperada, ginamit niya ang kanyang alas na kasanayan, ang Immortal Demon. Hinahayaan siya ng kakayahang ito na pagalingin ang halos kahit anong sugat habang pinapalakas siya ng husto. Ngunit ang kapalit nito ay malaki. Inuubos nito ang kanyang buhay sa bawat segundong lumilipas. Mukhang ibibigay na niya ang lahat dahil mas malakas pala si Crom kaysa sa inasahan niya. Ngunit kahit may ganito siyang lakas, wala pa rin siyang laban. Walang silbi ang kanyang mga atake dahil sa lakas at pagiging tumpak ng pagkahalimaw ni Crom. Nang sumugod siya gamit ang kanyang karit, sinalo ni Crom ang sandata gamit ang pinatigas niyang balat, kaya nawalan ito ng kwenta. Bukod pa roon, gumanti siya ng napakalakas na taga, bagaman mabilis na pinagaling ng babae ang sarili. Higit pa rito, ibinato pabalik ni Crom ang karit niya na tumarak sa kanyang dibdib. Hindi lang yon, ginamit din niya ang pagkakataon para makalapit sa kanya.
Bago pa siya makakilos, nakatanggap siya ng napakalakas na suntok mula kay Chrome sa malapitan na nagpatalsik sa kanya. Saglit siyang nahilo dahil sa lakas ng tama. Hindi nagpatinag si Chrome, itinuloy-tuloy ang atake para tapusin ang laban sa lalong madaling panahon. Alam niyang habang tumatagal ito, mas maraming buhay ang mawawala sa bayan. Nang magtunggali si Chrome at ang babaeng may puting buhok, sa una ay mukhang patas ang kanilang laban. Pero ang lakas ni Chrome na gaya ng sa halimaw at tumpak na mga taktika ang nagpabago sa takbo ng laban at naging pabor ito sa kanya. Sa isang marahas na atake, pinutol niya ang isang braso nito, at walang pag-aalinlangang tinaga ito ng napakalakas dahilan para mahati ang katawan nito sa dalawa. Kahit pa may immortality skill siya, hindi nakakayaning gumaling ng gayong kapinsalaan. Sa kabila ng kanyang malalalang sugat, tumanggi siyang sumuko. Kahit kalahating katawan at isang braso na lang ang natitira, sumubok siyang magpumiglas para isama si Chrome sa kamatayan. Pero mabilis siyang tinapos ni Chrome sa pamamagitan ng pagbalya sa kanya sa lupa ng napakalakas para tuluyan siyang matalo. Mukhang gumana ang ginawa niya. Habang nanghihina, may pait niyang sinabi kay Chrome na walang sinuman ang magmamahal sa kanya dahil sa anyo niyang halimaw. Pero alam ni Chrome na hindi ito totoo dahil sapat ng patunay ang pag-aalaga sa kanya ni Shelly. Ang pagkamatay nito ay nagbigay kay Chrome ng malaking pabuya. Binigyan siya ng laban ng maraming experience na sapat para tumaas ng 2 beses ang level niya at maging level 53 na siya. Ngunit hindi pa rito natatapos ang kanyang misyon. Si Arthur na nakakita sa anyo ni Chrome bilang halimaw ay maaaring magdulot ng posibleng panganib. Alam ni Chrome na hindi niya pwedeng pabayaan na lang ito. Gamit ang kanyang Soul Eater skill, pinasok ni Chrome ang mga alaala ni Arthur. Walang pag-aalinlangang binago niya ang mga ito, at dahan-dahang binura ang lahat ng detalyeng may kaugnayan sa kanya. Inalis niya ang lahat ng bakas ng mga pagkikita nila mula nang una silang magkakilala hanggang sa kasalukuyan. Binago ni Chrome ang mga alaala ni Arthur para bigyan siya ng pagkakataong mabawi ang kanyang katinuan, malayo sa pabigat na pakiramdam ng konsensya na bumabagabag sa kanya. Kahit nabura na ni Chrome ang mga nangyari, naiwan kay Arthur ang matinding pakiramdam ng paninisi sa sarili, ang anino ng sakit na minsan niyang dala, katulad ng isang phantom pain. Kahit hindi niya alam kung bakit, patuloy na humihingi ng tawad si Arthur habang pilit na naiiwan ang kanyang palihim na pagdurusa. Pinagmamasdan ito ni Chrome ngunit hindi siya nagsisisi. Ang mga ginawa ni Arthur, kahit sanhi ng desperasyon, ay nagdulot na ng hindi na maibabalik na pinsala. Ngayon ay tinitiyak ni Chrome na may pagkakataon si Arthur na magpatuloy at ipinaubaya siya sa isang dumaan na adventurer bago umalis. Matapos ang nangyari kay Arthur, ibinaling ni Chrome ang atensyon niya sa kasalukuyang pag-atake. Inaatake pa rin ang bayan at wala na siyang oras na intindihin ang nakaraan. Malinaw ang daan na kanyang tatahakin. Patayin ang mga natitirang halimaw at protektahan kung anuman ang natitira sa Rockdat. Habang papalapit si Chrome sa kaguluhan, padilim ng padilim ang sitwasyon sa Rockdat. Halos hindi na lumaban ang mga mamamayan sa walang awang pag-atake ng mga halimaw. Dagdag pa rito, halos hindi na nila kayang protektahan ang sarili nila. Balot ng kawalan ng pag-asa ang paligid habang bumibigay ang kanilang depensa. Nang mawala na ang lahat ng pag-asa, dumating si Chrome na parang liwanag sa gitna ng kadiliman. Walang pag-aalinlangang sumuong si Chrome sa laban. Ang mga halimaw na lobo na naghasik ng takot sa bayan ay nagbagsakan sa harap niya na parang mga dahon sa gitna ng bagyo. Ang bawat hampas niya ay tumpak at nakamamatay, at sa bawat pagpatay, sinisipsip ni Chrome ang kanilang mana gamit ang kanyang Dream Eater skill. Ang kakayahan niyang suportahan ang sarili sa pamamagitan ng paghigop sa enerhiya ng kanyang kaaway ay nagpapahintulot sa kanyang lumaban ng walang pagod. Ang kanyang lakas ay tila walang hanggan. Habang nagkakapatong-patong ang mga bangkay ng mga natalong halimaw, nakatitig sa pagkamangha ang mga tagabayan, hindi lubos maisip ang labis na lakas ng estrangherong dumating para tulungan sila. Kabilang sa kanila, nakilala ng dating kasamahan ni Arthur si Chrome, ngunit walang oras para sa mga personal na revelasyon dahil may bagong banta na lumitaw, ang boss ng Dongjon. Ang naglalakihang Fenrir, isang halimaw na lobo na nasa level 46 ay lumitaw. Ang presensya pa lamang nito ay sapat na para magdulot ng matinding kilabot sa mga tagabayan. Gayunpaman, nananatiling hindi natitinag si Chrome. Mahinahon niyang sinabihan ang lahat na huwag humarang sa kanyang daan, ipinapaliwanag na ang kanilang panghihimasok ay makakaabala lamang sa kanya. Bagamat nagulat sa kanyang katapangan, sumunod sila at umatras sa ligtas na lugar. Personal ang labanang ito para kay Chrome. 10 taon na ang nakalilipas, wala siyang laban para protektahan ang kanyang pamilya mula sa mga ganitong halimaw. Ngunit ngayon, taglay ang kanyang bagong lakas, determinado siyang baguhin ang nakaraan sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanyang sariling bayan. Nagsimula ang sagupaan, at hindi nag-aksaya ng oras si Chrome. Ang Fenrir, bagamat malakas, ay walang binatbat kumpara sa mga kalabang nakaharap na ni Chrome. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang walang kalaban-labang bata mula sa isang dekada na ang nakalipas. Isa na siyang puwersang dapat katakutan. Namangha ang mga tagabayan habang mag-isang hinaharap ni Chrome ang boss ng Dongjon. Bawat pag-atake ay nagpapadala ng yanig sa buong larangan ng digmaan,
at hindi nagtagal ay napagtanto ng boss na hindi siya ubra. Nang maramdaman ang nalalapit nitong kamatayan, tinangka ng Fenrir na tumakas patungo sa labasan. Gayunpaman, nahulog na ito sa Phantom Domain expansion ni Chrome. Ang labis na bigat ng takot ay nagparalisa sa nilalang na parang iginapos ng mga hindi nakikitang tanikala. Sinasamantala ang pagkakataon, nagpakawala si Chrome ng isang matinding hiwa, tinatapos ang paghahasik ng lagim ng Fenrir gamit ang huling nakamamatay na atake. Bumagsak ang halimaw na walang buhay, at naramdaman ni Chrome ang bugso ng tagumpay habang umaakyat siya sa level 54. Umalinggaw ang hiyawan ng mga tagabayan. Si Chrome, sa kanilang mga mata, ay naging isang buhay na alamat, at ang kanyang ginawa ay habang buhay na nakaukit sa kasaysayan ng bayan. Ngunit walang pagnanasa si Chrome para sa kasikatan o pagkilala. Sa halip, inutusan niya ang mga tagabayan na maghiwa-hiwalay at asikasuhin ang mga natitirang halimaw sa bayan. Ito ay nagbigay sa kanya ng perpektong pagkakataon upang makaalis ng walang nakakapansin. Nang hindi nag-aksaya ng sandali, bumalik siya sa kinaroroonan ng bangkay ng babaeng may puting buhok. Pagdating sa kanyang bangkay, sinimulan ni Chrome ang isang masusing investigasyon. Ang kanyang paghahanap ay nagdala sa kanya sa pinagmumulan ng kapangyarihan at puot nito, isang masamang magic stone. Bukod pa rito, ito rin ang mismong bato na ginamit niya para kontrolin ang mga halimaw, nagtatanim ng takot at pinipilit silang sumunod. Dagdag pa, ang bato ay naglalaman ng mga bakas ng mana na pagmamay-ari ng lalaking may pulang buhok. Ang koneksyon ay hindi maitatanggi, at mas pinalalalim nito ang misteryo ng kanilang mga motibo. Pagsapit ng bukang liwayway, tapos na ang labanan. Ang bayan ay wasak at maraming namatay, ngunit determinadong bumangon ang mga nakaligtas, at nagsimula silang magtayo muli dala ng isang bagong pag-asa. Samantala, ang kwento ng kabayanihan ni Chrome ay mabilis na kumalat. Ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanyang lakas at katapangan ay nakarating sa bawat sulok ng bayan, nag-aalab ng paghanga at pasasalamat. Isa sa mga nakarinig ng kwento ay si Calmia. Nang mapagtanto na ang bayaning nagligtas sa kanila ay walang iba kundi si Chrome, nakaramdam siya ng pagmamalaki at kaginhawaan. Sa wakas ay naging sapat na ang lakas ng kanyang kuya upang protektahan silang lahat, tulad ng lagi nitong ipinapangako. Sa kabisera, ang sitwasyon ay lalo pang lumalala. Ang biglaang paglitaw ng boss ng Dungeon sa labas ng Rockdat ay nagdulot ng pagkakagulo sa mga otoridad sa paghahanap ng mga sagot. Hindi lamang ito isang hindi inaasahang kaganapan, kundi minasakar din ng boss ang lahat ng nasa watchtower, na nag-iwan sa bayan na walang kalaban-laban. Mabilis na natukoy ng mga nakatataas ang lalaking may pulang buhok, at naging mas malagim ang sitwasyon nang iugnay nila ito sa isang relihiyosong aspeto, isang nakakabagabag na revelasyon para sa marami, lalo na kay Mira. Pagkatapos ng pagpupulong, nilapitan ni Mira ang kapitan upang humingi ng paglilinaw. Huminga ng malalim ang kapitan bago nagsimulang magpaliwanag. Hindi na bago sa kanila ang lalaking may pulang buhok. Naiugnay na siya sa maraming misteryosong kaganapan sa paglipas ng mga taon. Sa katunayan, walang nakakatiyak kung talagang nabubuhay siya sa paraang naiintindihan nila. Ayon sa mga ulat, isang lalaking may pulang buhok ang nasa likod ng serye ng mga malalagim na sakuna. 100 taon na ang nakalipas, winasak ang kanayunan ng mga mutant na halimaw na binago gamit ang alchemy, at lahat ng ito ay tumutukoy sa kanya. Ang lalaking may pulang buhok na ito ay lumalabas na walang iba kundi si Viscount Eros na may pulang buhok, isang pulang balat sa kanyang mukha, at ang pinakanakakagulat sa lahat, siya ay higit sa 100 taong gulang. Ngunit hindi nagtatapos doon ang misteryo. 300 taon na ang nakalipas, isang mahikero ng korte ang hinatulang bitayin dahil isinumpa nito ang isang buong bayan, at taglay niya ang mga katangiang katulad ng sa lalaking may pulang buhok. Mas matagal pa roon, 1,000 taon na ang nakalilipas, noong binasbasan ng mga Diyos ang sangkatauhan ng mga kakayahang lumaban sa mga halimaw. Sunod-sunod na sakuna ang tumama sa mundo sa loob ng 7 araw bilang kapalit upang balansihin ang labis na mga basbas. Pininsala ng mga buhawi, sangkaterbang halimaw, at mga pagsabog ng bulkan ang kalupaan. Sa huling araw, isang pulang halimaw na mas mabangis pa kaysa sa kahit anong nakita ng mundo ang lumitaw. Pinaniniwalaan na ang pagkapanganak sa nilalang na ito ang naghudyat ng simula ng buhay ng lalaking may pulang buhok, na ngayon ay kilala bilang Asher. Inilalarawan ng revelasyong ito si Asher bilang reinkarnasyon ng lahat ng kasamaan. At dahil sa kanyang immortalidad, siya ay nabuhay ng higit sa 1,000 taon. Ang kanyang pag-iral ay isang sumpa sa mundo, at ang pagkakatanto rito ang lalo pang nagpapakatakot sa kanyang pagkatao. Samantala, galit na galit si Asher. Umasa siya kay Gareth, ang babaeng may puting buhok, bilang isa sa pinakamalalakas niyang sundalo, isang pananggalang para sa isa pang pananggalang. Ngunit may nagawang magpabagsak sa kanya sa kabila ng kanyang kakayahang immortal at mataas na level. Ang mas malaking problema ay nakasalalay sa kristal na dala niya na naglalaman ng dugo ni Asher. Dahil dito, matutunton siya at maibabagsak sa kanya ang buong puwersa ng bansa, isang peligrong hindi niya maaaring ipagsapalaran. Sa isang sandali ng pagninilay, pinasalamatan ni Asher si Count Misdo sa pagsuporta sa kanyang pananaliksik,
Ngunit nagbabala rin na may isang taong kailangan niyang asikasuhin, ang taong pumatay kay Gareth na maaaring sumira sa lahat ng kanyang mga plano. Ang taong ito ay walang iba kundi si Chrome, ang may hawak sa kristal na may dugo ni Asher. Napagtanto ni Asher na kapag hindi siya kumilos ng mabilis, tuluyang sisirain ni Chrome ang buo niyang operasyon. Dahil dito, nakahanda na ang entablado para sa isang mapanganib na laro ng pagtataguan. Magagawa kaya ni Chrome na matunton si Asher gamit ang kristal, o mauuna si Asher na tapusin ang nasimulan niya? Tanging panahon lang ang makakapagsabi. Isang bagay ang tiyak, ang kwentong ito ay malayo pa sa katapusan.